Noong halos hindi ako makaligtas sa panganganak ng ating anak na babae, ang asawa ko ay nasa labas at nakikipagkatuwaan sa ibang babae. Kung magpapatuloy ang kasal na ito ng ganito, ano pa ang silbi? Shasha, 3 taon ka nang wala. Alam kong ipinakilala mo ako kay Guzik Singh noon, sa pag-asang ako ay magiging isang mayamang asawa na hindi na kailangang maghirap para mabuhay. Ngunit sa loob ng 3 taong ito, si Guzik Singh ay lubos na walang pakialam. Ngayon hindi man lang siya nagmalasakit noong nanganganak ako. Kung nandito ka pa, susustentuhan mo akong magsimula muli, di ba? Sinusuportahan ko ang tatay mo. Lin Gudan, buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Peke ang mga litratong ito. Kung maglakas loob kang gawing ulila ang pamangkin ko, titigil na ako sa pagiging multo. Shasha. Sobrang namiss na kita? Kaya napagkamalan kong ikaw ang pusang gala na ito. Lin Gudan, hindi ka nagkakamali ng paningin. Tatay mo ako. Ang pangalan ko ay Medusa, ang pinakamagaling na manlalaro na babae na may 30 milyong fans sa buong internet. Si Lin Wan at ako ay lumaki ng magkasama sa ampunan bilang matalik na magkaibigan. 10 taon na ang nakalipas siya ay inampon ng pamilyang Lin. Akala ko sa wakas natapos na ang mga paghihirap niya. Pero ang pamilyang Lin ay ang pakialam lang ay ang kanyang horoscope. Gusto nila siyang gamitin para baguhin ang kapalaran ng kanilang tunay na anak at gawin siyang libreng manggagawa. Para matulungan siyang makatakas mula sa pamilyang iyon, itinulak ko siyang pakasalan ang pinakamayamang lalaki, si Guzik Singh. Pero sa araw ng kanyang kasal, ako ay ginantihan ng pamilyang Lin. Biglang dumating ang sakuna. Sinasabi mo ba na ang aksidenteng iyon noon ay hindi aksidente, kundi ang pamilyang Lin? Tama iyan. Inubos ko ang 3 taon upang mapasuko ang bakal na mukhang hari ng impyerno. Para lang makuha ang pagkakataong ito na bumalik bilang isang pusang gala para maghiganti. At ang unang nakita ko ay ang kawawang puwet mo. Mula pagkabata, bawat sentimo na kinita ko, ibinigay ko pa ang mga bank card ko sa pamilyang Lin. Paano sila naglakas loob? Naiinggit sila na ikaw ay nag-asawa ng mas mahusay kaysa sa kanilang sariling anak. Naglakas loob pa silang gumawa ng pekeng litrato ni Guzik Singh na ng babae para lokohin kang makipaghiwalay. Ano pa ang hindi nila magagawa? Shingshin, huwag kang mag-alala. Ang walang kwentang babaeng iyon ay bobo at malamya. Basta maniwala siyang ng babae si Guzik Singh, tiyak na makikipaghiwalay siya. Pagkatapos si nanay, ay maaaring humanap ng paraan para mapapunta ka sa pamilya Gu. Pumalit sa kanya bilang asawa ng pinakamayaman. Niloko talaga nila ako. Shasha, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ikaw na walang hiya, pumirma ka na ba sa mga papeles ng diborsyo? Lakas loob mong pumirma? Subukan mo. Ako. Enggot, hindi mo kaya ang simpleng diborsyo? Si Guzik Singh ay kasama mo nung mahirap ang panganganak mo. Ano pa ang hinihintay mo? Matandang babae? Kung ano-ano? Nagpapalakas ng acting mo? Kung hindi mo lihim na ikinulong ang 36 na obstetric experts na dinala ni Guzik Singh at ang 12 gold medal nursing teams sa labas ng pinto, magkakaroon ba si Lin Gudan ng mahirap na panganganak? Ano ang sinabi mo? Simula pa lang iyon. Kinuha rin niya ang bank card mo at inagaw ang 10 milyon na monthly allowance na ibinigay sa iyo ni Guzik Singh at binigyan ka lang ng 800 piso. Sa buong buhay ko, itinuring kitang pinakamalapit kong pamilya. Araw-araw akong nakipag-away kay Guzik Singh para sa iyo. Paano mo nagawa ito sa akin? Ano bang pinagsasabi ng batang ito? Hindi pa niya alam, di ba? Saan nanggaling ang halimaw na ito? Ang mga matang iyan, parang demonyong Medusa. Masamang swerte. Lumayas ka. Oh. Lin Wan, gusto lang ni Mami ang pinakamamabuti para sa iyo. Ang pangangaliwa ay 0 o 100 beses. Makipagdiborsyo ka na habang bata pa ang bata. Umalis na walang dala. Mabuhay bilang independenteng babae. Ano yan? Umalis na walang dala? Ibigay lahat sa iyo? Lin Gudan, naniwala ka sa mababang uri na ito na kalokohan. Buong buo. Nanay? Pag-iisipan ko ang diborsyo. Ano pa ang pag-iisipan? Sinabi ko na sa iyo, hindi mapagkakatiwalaan ang mayayamang lalaki. Nakausap ko na si Uncle Wang mo. Pakasalan mo siya kapag hiwalay ka na.
Oo, nasa 60 ceros na siya at 3 beses nang hiwalay pero alam ng matatandang lalaki kung paano kaalagaan. Bagay siya sa iyo. Natatawa ako sa sobrang katawa-tawa. Lin Gudan, sabihin mo sa kanya, mas gugustuhin nating mag-alaga ng kabit ni Gu Zixing sa kanyang postpartum kaysa bigyan ng puwang ang mapang-aping matandang babaeng ito at si Lin Xingxin. Nanay, dahil sa tingin mo napakahusay ni Uncle Wang, pakasalan na lang siya ni Lin Xingxin. Enggot, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Xingxin ay hindi katulad mo, walang kwentang basura. Siya ay nakalaang magpakasal sa mayamang pamilya. Anyway, gusto ko lang ang pinakamabuti para sa iyo. Ang diborsyong ito, pipirmahan mo ito gusto mo man o hindi. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ngayon, pipirmahan mo ang kasunduang ito. Hindi ko ipinapakita ang aking mga ngipin at akala mo ako ay pusang maswerte. Hayop ka, ang kapal ng mukha mong kumamot sa akin. Papatayin kita. Tama na. Ito ang tahanan ng mga Gu, at ako pa rin siging. Gu, wala kang karapatang mag-astang ganyan sa bahay ko. Umalis ka na. Oh, ako ang nanay mo. Ang kapal ng mukha mong palayasin ako? Pinalalayas mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Papatayin kita sa pambubugbog. May tao ba? Samahan niyo ang bisita palabas. Ginang, Lin, dito na po. Sandali. Sa lahat ng mga taong ito, sobra na ang ginawa ko para sa pamilya Lin. Ibalik mo sa akin ang bank card ko. Ikaw, Ginang, Lin, huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas. panalo ka. Linwan, mukhang nabaliw ka dahil sa pagkakaroon ng anak. Pero huwag mong kalimutan, ako ang nagpalaki sa iyo. Sa natitira mong buhay, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Ikaw at ang hayop mong iyan, maghintay ka lang. Sasha, pasensya na sa lahat ng mga taon na ito para bayaran ang kabutihan ng pamilya Lin sa pagpapalaki sa akin. Ibinigay ko ang lahat para sa kanila. Naniwala ako sa kanilang mga kasinungalingan at lumayo kay Gu Zixing at ikaw ang nasawi dahil sa akin. Wala akong silbi. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Bumalik na ako, hindi ba? Pero Keke, hindi nila ito pakakawalan. Tiyak na babalik sila. Ano ang gagawin natin? Bumalik ako para maghiganti. Kung hindi sila dumating, hindi ako makakapaghiganti. Pero, Walang pero. Hindi mo pa alam, ang pamilya Gu bawat taon nagsusunog ng maraming alay sa ilalim ng lupa. Basta manatili ka sa iyong posisyon bilang gang. Gu, iwan mo sa akin ang mga mahihina na iyon. bakit bumalik si Gu Zixing? Hindi man lang siya umuwi noong nanganak ako. Bakit bigla niyang naisip ang pamilyang ito? Nagchat ako para sa iyo. Lin Gudan, hindi mo pa nakalimutan kung paano mo nakuha ang asawang ito, hindi ba? Lin Gudan, bukas, ipainom mo sa nobyo mo ang ilang inumin kasama ako. Saan ako may nobyo? Ginamit ko ang litrato mo para makipag-chat para sa'yo. Nakipag-usap ako sa 18. Ito ang pinakaangkop sa'yo. Ha? Paano siya angkop sa akin? Siya ay 6 na talampakan at 1 pulgada. Mukhang payat sa damit, may kalamnan sa ilalim. Ang kanyang itsura ay nagpapahiya sa mga pinakasikat na batang bituin. Ang mahalaga, siya ang pinakamayamang tao sa Jing City. Sobrang generous na sa'yo. Chanel, LV, Hermes, lahat ito ay mga regalo mula sa kanya. Kung gayon, gaano nakalayo ang narating natin? Magpapakasal bukas. Ano? Relax, matagal na tayong magkakilala. Ang mang-akit sa kanya ay madali lang. Panatilihin ang titulong Mrs. Gu. Panatilihin ang napakalaking yaman. Ang digmaan sa pagtatanggol ng pamilya ay opisyal na nagsisimula. Teka, ang ibig kong sabihin, si Gu Zixing ay pinakaayawang pusa. Kung makita ka niya, patay tayo. Damn, bakit hindi mo sinabi kanina? Ikaw, bumalik ka. Hindi ba hiniling mo akong bumalik?
Para bigyan ako ng sorpresa? Oh. Ito ang sorpresa na ibinigay mo sa akin? Hindi iyon. Tama na, Linwan. Ang panganganak lang naman. Inayos ko para sa iyo isang grupo ng 12 nangungunang NARS. At ginawa mo ang sarili mo na ganito kakalat. Hindi mo man lang ibinigay ang nursing team sa iyong pamilyang walang sawa, hindi ba? Nakakasuka ka. Punasan ang mga walang kwentang luha na iyan. Siya ang aming pagkakakitaan habang buhay. Itaas ang iyong bibig ng 45 degree. Ngumiti, damn it. Ako, hindi ko inaasahan na makakauwi ka agad. Maglilinis ako ngayon din. Kumusta, tagalinis? Pasensya na, ang iyong 42 pulgada na comics na mga binti, natatakot ka bang ipakita ang mga ito? Tulad nito, 2 strap lang ito? Bakit pa ito isusuot? Maghubad na lang, mas mainit. hindi maganda iyan. Kung alam mong hindi maganda, baguhin mo. Ang panghuling galaw ng pangaakit ay ang magpahirap. Kalahating nakikita, kalahating nakatago. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Oh. Isuot ito? Ang pangit naman. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyo? Tandang-tanda ko. Lahat ng lalaki ay mapagkunwari, pinapagana ng kanilang pantalon. Una, bigyan mo sila ng matamis na lasa. Panatilihin ang kontrol sa iyong sariling mga kamay. Siya? Linwan, wala ka talagang saya. Ano ang hinahabol mo para sa pamilyang Lin sa pagkakataong ito? Mahal, Miss Kida, Linwan, bakit may attitude ka na naman? Naipaliwanag ko na sa'yo. Hindi ko inaasahan na maagang manganak ka. Noon nasa ibang bansa ako. Nakikipag-ayos sa isang mahalagang deal. Kahit mag-charter ako ng eroplano, hindi ako makakabalik sa tamang oras. Akala ko, dahil maraming eksperto, walang mangyayaring masama. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Lin ay mangahas makialam sa pamilya Gu. Bahala na. Anyway, pagdating sa pamilya Lin, hindi ka makikinig sa sasabihin ko. Sinta, alam kong mali ako. Naging tanga ako. Inihanda mo na ang pinakamabuti para sa akin. Pinili kong maniwala sa mga walang utang na loob na iyon sa pamilya Lin. Sa halip na magtiwala sa'yo, Talaga bang naisipan mo ng mabuti? Natutuwa akong naiintindihan mo. Pinalaki ka ng pamilya Lin. Hindi ako tutol kung sasamantalahin nila ng kaunti. Ang ikinagagalit ko ay... Ikaw ang asawa ko, asawa ni Gujik Singh, pero lagi kang nauuwi na bugbog, magulo. Sinta. Naiintindihan ko. Ngayon, lubos ko nang nauunawaan ang lahat. Simula ngayon, wala ng pamilya Lin. Ikaw at ang ating anak na lang ang mahalaga sa akin. See? May kasalanan din ako. Masyado akong busy sa trabaho, napabayaan ka, at ang bata. Sa pagkakataong ito, mas tatagal ako. Wan, pasensya na. Wan, hindi ka na pwedeng uminom pa. Hindi mo pa tapos ang postpartum confinement mo. Ang iyong bank account ay nakatanggap ng 50 milyong dolyar. Ito, Ang pera ay para gastusin. Bumili ka ng mga magagandang bagay para sa sarili mo. Ikaw ang asawa ko, asawa ni Gujik Singh. Tigilan mo na ang pag-arte na parang wala kang pambuhay. Isang kayamanang hindi masukat ay dumating sa'yo, hindi ba? Sino yan? Linwan, sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng may balahibo. Bakit may pusa dito? May tao ba? Itapon yan. wag.
Ito ang matalik kong kaibigan. Si Shasha ito. Bumalik sa akin si Shasha. Walang makakasakit sa kanya. 3 taon nang patay si Medusa. Ano na naman itong kalokohan? Bitawan mo. Kung mananatili ako o hindi, nasa sponsor iyon. Kung ako'y pananatilihin ng sponsor, sarili kong kakayahan iyon. Ikaw. Ito. Itong pusa. Mahal, tingnan mo. Kamukha talaga ni Shasha. Nakikiusap ako. Hayaan mo lang na manatili. Linwan. Ina ka na ngayon. Kung gusto mo ng pusa, sige. Pero kung mangahas itong sakta ng sanggol, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. ₱30 milyong ang nakredito sa iyong account. Para sa pusa iyon. Simula ngayon, tawagin itong Gu Shasha. Kapag pumasok ito sa pamilyang Gu, kahit pusa lang ito, kailangan itong maging higit sa karaniwan. Salamat po. Ikaw ang tatay ko. Ang galing. Pinalaki mo akong ganito kalaki. Anong ginagawa ninyo dito? Ikaw, bastos kang bata. Kami ni Shinshin ay nagpunta rito ng napakalayo para alagaan ka sa iyong pagpapagaling. At ito ang trato mo sa amin? Jixing, tanga at makasarili ang batang ito. Hindi tulad ni Shinshin na mabait at mahinhin. Sobra ang hirap na dinanas mo sa 3 taon na ito. Shinshin, hindi ka ba nagdala ng para sa iyong bayaw? Ipakita mo sa kanya. Pasayahin mo siya. Bayaw, nagkamali si ate. Dahil lang sa nanganak siya ng babae. Nakalimutan niya ang tungkulin ng isang babae. Pinapakain ka niya ng ganito? Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Tingnan mo, ang butihing si Shinshin natin. Ang sino mang makapangasawa sa kanya ay talagang mapalad. Hindi ko namalayan dati kung gaano sila kapanloko. Dahan-dahan lang. Hindi naman ganoon kagaling ang iyong paningin mula pa noong una. Si Gu Jixing ay hindi kasing tanga mo. Tara, bayaw, tikman mo. Bayaw? Ang mga dinala mong pagkain, mura, mababang uri, basura. Kahit ang mga aso sa loob ng 3 kilometro mula sa pamilya Gu ay hindi kakain yan. Sinusubukan mo ba akong lasunin? Nanay, At saka, ang alpombra na iyan ay mamahaling designer na gamit ngayong taon. Hindi mo kayang palitan iyan. Huwag kang maglakas loob na patakan ito ng luha. Tumayo ka na. Shixing, tama kang pumuna. Ang luto ni Shinshin ay kailangan pang pagbutihin. Pero nag-aral siya ng propesyonal na pag-aalaga ng bata para sa iyo. Ang pamilya ay mas maalaga kaysa sa kahit anong upahang yaya. mahal, gusto kang hawakan ni tita. Ang tapang mo. Pinangahasan mong hawakan ang pamangkin ko? Ate, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo dapat hayaan ang sanggol na ito na maging pabaya. Okay lang kung ako ang masaktan. Pero paano kung ang sanggol ang masaktan? Nag-aral ako ng propesyonal na pag-aalaga ng bata. Ang ganitong alaga ay malaking panganib sa kalusugan para sa sanggol. Tama, ina ka ba? Pinakamalalang kapalaran ang pagpapakasal sa iyo. Jixing, mula ngayon, si Shinshin na ang mag-aalaga ng sanggol. Kayong dalawang munting ahas. Gusto ninyo akong paglaruan? Ang hari ng dagat? Tingnan natin kung paano ko kayo haharapin. Kemikal na pangkulay ng kuko, murang pabango.
Ito ang tinatawag mong profesional na pag-aalaga ng bata? Hindi, bayaw. Nakita ko lang na hindi man lang inaalagaan ni ate ang sanggol at gusto kong tumulong para ibahagi ang pasanin. Pasensya na. Ang asawa ko, ang asawa ni Gujik Singh, kailangan lang maging maganda. Kung siya ang gagawa ng lahat, ano na lang ang silbi ng paggastos ng sobrang pera bawat buwan para kumuha ng tauhan? Ako, Mga guwardiya, palabasin sila! Mag-disinfect! Opo, Ginoo. nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi man lang ako tinitignan ni Gujik Singh. Kung hindi ko makuha ang puso niya, mapapaalis tayo. Lahat ng lalaki ay nandaraya. Ang pamilya Gu ay hirap magkaroon ng tagapagmana. Ang munting iyon, ang pagkakaroon ng anak na babae ay sobrang nagpapalaki ng ulo sa kanya. Hanggat ikaw at si Gujik Singh gawin ninyong kumpirmado at magkaroon ng lalaking anak, ang posisyon bilang Mrs. Gu sa iyo ring mapupunta, maaga o huli. Hoy, hindi ko naman kayo sinadya ibagsak. Kayo ang tumakbo, diretso sa aking target. Ito na naman ang munting cute. Papatayin kita. Tigil diyan. Anong ginagawa mo? Bayaw, nagwala ang halimaw na iyon. Natakot kami na saktan nito ang bata. Tama na. Itago ang inyong maruruming plano. Hindi ako si Linwan. Ang inyong maliliit na daya, hindi yan epektibo sa akin. Bayaw, Ji Xing. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo, bawat detalye. Kung hindi dahil kay Linwan, hindi kayo makakapasok sa pintuan ng pamilya Gu. Ang selebrasyon ng isang buwan ng sanggol ay sa loob ng 3 araw. Mas mabuting manatili kayong tahimik. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na ayusin ang lahat ng utang sa nakaraang 3 taon. Naiintindihan? naiintindihan namin. Umalis kayo. Kita mo? Ano ang sinabi ko? Kapag naayos mo si Gu Jixing, hindi mo na kailangan kumilos para sa iba pa. Madali lang silang lahat. Siya, nag-iisip ako. Sa lahat ng mga taon na ito, pinoprotektahan mo ako. Hindi ko hahayaang lumaban ka mag-isa. Ang bank card na ibinalik ng pamilya Lin ay walang laman. Sa 3 araw, sa selebrasyon ng sanggol, pipilitin ko silang ibalik ang lahat. Puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa pamilya Lin minsan at para sa lahat. Ganyan dapat. Ang aking munting kuneho ay lumalaki na. Oh. Sige, nandito si tatay para suportahan ka kung may problema. Nagtataka ako kung anong klaseng gayuma ang babaeng iyon na ipinakain kay Gu Zixing na siya ay talagang hahadlangan kaming pumasok sa Gu Mansion. Siya ay walang iba kundi asong pinalaki ng pamilyang Lin. Ang kanyang kayamanan at katayuan ay dapat lahat ay akin. Magpahinga ka lang, ang mga nakatatanda ng Gu ay buhay pa. Ang pamilyang Gu ay hindi pinapatakbo ni Gu Zixing lang. Ang mga nakatatanda ay nagmamalasakit sa kanilang reputasyon hanggat hindi na-dissolve ang adoption. Ako pa rin ang lehitimong in-law ng pamilyang Gu. Hindi sila maglalakas loob na isara ang kanilang mga in-law. Ang ibig mong sabihin, Ang mga nakatatanda ay palaging tiningnan ng mababa ang taong iyon. Sa 3 araw, ang selebrasyon ng unang buwan ng sanggol. Hanggat ilantad natin ang eskandalo ng taong iyon, tiyak na pipilitin ng mga nakatatanda silang mag-divorce. Maglalakas loob ka bang humadlang? Sisiraan ko ang kanyang reputasyon. At wala siyang mapagtataguan. Nasaan ang aking mahal na apo? Dalhin mo siya agad para makita ni Lola. Nanay, tatay maligayang pagdating sa piging ng unang buwan ng sanggol. Darating na ang sanggol. Dito po. Linwan, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Nandito kami para makita ang bata. Hindi ikaw. Ngayon ang malaking araw ng aking mahal na apo. Ang lahat ng bisita ay mga mahalagang tao mula sa kabisera. Dahil sa iyong pinagmulan, manatili ka lang sa labas ng paningin. Nanay, Tama ang iyong ina. Kung hindi ipinilit ni Jixing, hindi kami kailanman pumayag sa kasal na ito. Para sa ikabubuti ng bata, anumang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, wala kaming pakialam. Ngunit sa ganitong mahalagang okasyon, huwag mo kaming hiyain dito. Samahan ng babae, pabalik sa kanyang silid. tatay, nanay.
Si Lin Wan ang biolohikal na ina ng aking anak na babae at ang may bahay ng bahay na ito. Kung wala siya rito, hindi na kailangan ang piging na ito. Gu Jixing, lalabagin mo ako para sa walang kwentang nilalang na ito na hindi man lang maipakita ang kanyang mukha? Nanay, Jixing tigilan na ang pagtatalo. Shasha, Alam ko na gagawin ninyo ito. Buti na lang, nauna na akong nakipagpalit sa hari ng impyerno para sa isang tarheta ng henyong sanggol at isang pinakakaibig-ibig na galaw ng sanggol. Pamangkin, isagawa ang Plan A. Tulungan ang iyong nanay na mapagtagumpayan ang mga matatandang mayayaman. Lola, Lolo, taas! Matandang Gu, halika rito. Nakarinig ba ako ng kakaiba? Tinawag ba ako ng sanggol na lola? Tama, maaari talaga siyang magsalita. Ang aming pamilya Go ay may tagapagmana. Ang binibini ay isang buwan pa lamang at nakakapagsalita na at nakakakilala ng tao. Siya ay isang henyo. Talaga nga, si Ginang Gu ay maaaring nagmula sa hamak na pinagmulan, ngunit pinalaki niya ng mabuti ang bata. Ang pamilya Gu ay may maliwanag na kinabukasan. Iyon ay isang malaking kontribusyon mula sa kanya. Ang sanggol ay napakatalino. Salamat sa iyo. Ang lahat ng kredito ay napupunta kay Shasha. Narinig ko na ang pagkakaroon ng alagang hayop sa bahay ay mabuti para sa pag-unlad at kalusugan ng bata. Sa palagay ko, hindi ka lubos na walang silbi. Nanay, nasabi ko na dati, si Lin Wan ay magiging ang pinakakarapat-dapat na may bahay ng pamilya Gu. Sa kanyang pagkilos na ganito, hindi ako aasa dyan. Alang-alang sa aking mahal na apo, papalampasin ko ito ngayon. Umupo na tayo. Ang munting prinsesa ay maganda. Ang sanggol ay napaka-cute. Ang aking mahal na apo, inihanda ito ni Lola para sa iyo. Gusto mo ba ito? At ikaw na munting matalino, isang mangkok na ginto na may 30 karat na pink na diamante, paglaruan mo lang. Regalo ni Lolo. Ito ay 30% ng shares ng Gu Corporation mula ngayon. Ikaw ang ikatlong henerasyon nag-iisang tagapagmana ng pamilya Gu. Malaking gintong pulseras, maliit na gintong mangkok, isang tunay na ginang ng kabisera gising na, sumikat na. Ikaw ay aking, si Gu Jixing, asawang legal na pinakasalan. Kung ano ang makukuha ng aking munting sinta, makukuha mo rin. Tingnan mo, gusto mo ba ito? Ito ang pamana ng pamilya Gu, ang puso ng malalim na dagat. Diyos ko, ang puso ng malalim na dagat ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Tanging ang may bahay na kinikilala ng pamilya. Gu ang may karapatang isuot ito. Kapag suot ito, si Lin Wan ay walang alinlangan ang unang ginang ng kabisera. Jixing! Ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang babaeng pinili ko, si Gu Jixing. Isang kwintas lamang. Karapat-dapat ka rito. Kalimutan mo na. Ang pamilya Gu ay nahihirapang magkaroon ng tagapagmana. Ang batang ito ay malamang ang tanging dugo ng pamilya Gu, ituring itong pabor para sa ating apo. Mas mabuting manalangin siya na walang mangyari sa bata. Kung hindi ko siya pakakawalan. Mga biyenan, lahat kayo ay niloko ng masamang taong ito. Ang batang ito ay hindi sa pamilya Gu. Kayo na naman. Sino ang nagpapasok sa inyo sa bahay ng Gu? Ako, Ginang Lin. Anong nangyayari? Jixing, alam ko na gusto mo ang munting manloloko. Ang aming pamilyang Lin ay hindi kilalang angkan, pero mayroon kaming dangal. Hindi na namin kayang manahimik. Ang munting manloloko na iyon ay pumasok sa inyong bahay kasama ang kanyang sanggol at inagaw ang bilyon-bilyon mo. Kinailangan naming gawin ang tama at ilantad siya. Ano, Lin Wan? Ang aming pamilyang Gu ay pinakitunguhan ka ng mabuti. Paano mo nagawa? Diyos ko, dahil sa kanyang pinagmulan, hindi siya karapat-dapat na maging ginanggo. Ang mga nakatatanda sa Go ay gusto lang ng anak, kaya nila siya pinanatili. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Magkaroon ng relasyon habang may asawa. Ipasa ang anak ng ibang lalaki bilang Go. Balak na nakawin ng bilyon-bilyong ari-arian. Ang munting manloloko na iyon ay dapat mamatay.
Ang dalawang ito na mga manloloko ay pinaparatangan ka ng ganito. Tudukitin ko ang mga mata nila. Ginang Lin. Binibining Lin. Hindi ko alam kung paano mo ginawa ang paternity test na ito. Ngunit hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay upang ipagkanulo si Jixing. Ang sanggol ay aming anak. Tama yan. Sa isang piraso ng papel lang, gusto mong siraan ang aking asawa at ang kawalang kasalanan ng aking anak? Huwag akong sisihin kung ako ay bastos. Jixing, paano ka naging bulag? Ang paternity test ay nasa harap mo at naniniwala ka pa rin sa kanya? Siya ay ampon ng pamilyang Lin. Ang pamilyang Lin, siraan ba nila siya? Tama iyan, bayaw. Ang aming pamilya ay naglaki ng ganoong manloloko. Humihingi kami ng paumanhin sa ginawa niya sa iyo. Pumunta kami dito ngayon upang magbayad pinsala. Kung ayaw mong maniwala sa paternity test, suriin mo mismo, panoorin mo siya kasama ang munting kung gaano siya kalaswa sa ilalim niya. Tulad ng alam ng lahat, 1 taon na ang nakalipas, nag-away ang ate at ang bayaw, at nagdulot ito ng malaking gulo. Ito ay galing sa gabing tumakas siya sa bahay, nakikipagligaw sa isang lalaki sa hotel, isang surveillance video. Linwan, ito ay isang tunay na surveillance video ng hotel. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Lin Wan, ang ebidensya ay matibay. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Uminom ako ng sobra noong gabing iyon. Wala akong maalala. Tanging naaalala ko ay paggising ko kinabukasan. Mag-isa ako sa kwarto ng hotel. May nagawa ba talaga ako? Napabayaan si Jixing? Imposible. Ang pamilya Gu ang numero 1 sa ranking ng Underworld. Ang lahi ng Gu ay makakatanggap ng mga biyaya mula sa hari ng impyerno. Nakita ko ng sarili kong mga mata, ang hari ng impyerno, isulat ang pangalan ng sanggol sa aklat ng kapalaran. Siya ay anak mo at ni Gu Jixing. Pero hindi peke ang video sa hotel. Kung ito ay frame up, dapat may kapintasan. Abalahin mo sila, may maisip akong paraan. Tandaan, bago ako bumalik, huwag umamin sa kahit ano. Talagang walang diborsyo. Linwan, bakit wala kang sinasabi? Mahirap para sa pamilya Gu na magkaanak. Para sa batang ito, araw-araw kaming nag-aalay ng mga dasal. Kahit ang isang katulad mo, tinanggap namin ng may pait. Ngayon pati ang bata ay bastard. May konsensya ka ba? Nanay, may hindi pagkakaunawaan. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Siguradong malalaman ko ang totoong nangyari. Ang ebidensya ay tiyak, gumagawa pa rin ng dahilan. Biyanan, na magpalaki ng isang anak na babaeng hindi tapat, kami ay nahihiya. Sinusuportahan kita, agad na sipain ang hamak na ito at ang bata sa labas ng bahay. Oo ate, sa puntong ito, tigilan mo na ang pagpapanggap. Karapat-dapat ang bayaw ng mas mabuti. Tumahimik ka. Ang mga bagay ng pamilya ko ay wala kang pakialam. Nanay, mangyaring magtiwala kayo sa akin. Siguradong bibigyan ko kayo ng isang kasiyasyang paliwanag. Tama na. Ang bata ang aming hangganan. Kailanman hindi namin papayagan ang sinuman na dumihan ang lahi ng Gu. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Nanay, tatay, wala akong kasalanan. Ang sanggol ay talagang inapo ng pamilyang Gu. Humihingi ako ng bagong paternity test. Hindi na kailangan. Ang mga katotohanan ay malinaw na. Ang pamilyang Gu ay hindi nangangailangan ng isang tagapagmana na ang pagkakakilanlan ay hindi matatag sa pagsusuri. Lagdaan ang mga papeles ng diborsyo ng kusang loob. Lumabas sa pamilyang Gu dahil sa pagsasaalang-alang sa iyo na nag-alaga kay Jixing, binibigyan kita nitong huling dignidad. Tatay, Huwag mong sayangin ang mga salita sa kanya. Itapon mo siya at ang batang iyan ngayon din. Hindi ko na kaya ang makita sila kahit isang segundo pa. bitawan mo ako. Lahat ng hirap na pinagdaanan ko upang makuha ang video na ito ay sulit. Si Gu Jixing ay akin sa huli. Bayaw. Ang aking kapatid na babae ay hindi tapat. Hayaan si Singsin na makasama mo mula ngayon. Gusto mo ng mga bata, maaari rin akong magkaroon ng mga anak. Umalis ka. Si Linwan, ang aking asawa. Nang wala ang aking pahintulot, walang mangahas na hawakan siya. Guziksing baliw ka ba? Lubusan kang pinaglaruan at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Jixing, hindi ko ginawa. Hindi na kailangang magpaliwanag. Naniniwala ako sa'yo. Guziksing, sinusubukan mo ba akong mabaliw? Nanay, tingnan mong mabuti. Ang lalaki sa video ay ako. Jixing, medyo naaalala ko may sumunod sa akin noong gabing iyon. Ikaw iyon. Tama. Nag-aalala ako, kaya binantayan kita.
Mamaya, Bayaw-bayaw, talaga namang tinanggap mo ang malaking kahihiyan at anak para sa taong ito? Ang lalaking iyon sa video, mula ulo hanggang paa, hindi man lang makabili ng disenteng damit. Para siyang walang pera at tuso. Wala siyang tapat sa iyong kataasan. tumahimik ka. Kung ano ang isinusuot ko o ginagawa, ay wala kang pakialam. Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Tama na. Sa harapan ko, naglakas loob ka pa ring magsinungaling? Mula noong bata ka, lagi kang may pinakamagandang lahat. Ang mga damit na iyon, gagamitin mo bilang basahan at iisipin mong marumi pa rin. Bukod dito, kasal na kayo. Kung ikaw talaga iyon, magiging ganito ka ba kakalkulado? Anak, anong potion ang pinainom niya sa iyo? Kahit matapos ang lahat ng ito, pinoprotektahan mo pa rin siya? Nanay, mamaya ko na ipapaliwanag, kahit na si Linwan ay hindi kailanman gumawa ng anuman na ipagkanulo sa akin. Bastardo, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Gu. Lahat ng ginagawa mo ay nakakaapekto sa siglong pamana ng pamilya at itatapon mo ang karangalan at lahi ng pamilya para sa isang babae. Para doon pa lang, ang babaeng ito at ang bata ay dapat umalis ngayon. Gawin mo. Sino ang maglakas loob? Gu Zhixing, ang kasal mo ay hindi lang ikaw ang may pakialam. Kung ipipilit mong panatilihin ang peste na ito, dadaan ka muna sa bangkay ko. Ate, hindi ko hahayaang sirain mo pa si Bayaw. Maging matalino ka at pumirma ka na, o ihuhulog ko ang batang ito hanggang mamatay. Mahal, pirmahan mo na. Kung hindi, o panoorin mo ang batang ito, pumunta sa mundong ilalim para samahan ang munting kagandahan ni Medusa. Wag! Pakawalan mo ang sanggol! Pipirma ako! Shasha, hindi ko na kaya. Matapos ang lahat ng pagsisikap na ito, masasaksihan ko pa ba sila kunin ang lahat sa atin? Nandito ang pusa. Kayo dalawa, akala nyo gagana ang mahina ninyong plano? Kunin itong kuko? Ikaw na naman! Halimaw ka! Papatayin kita. Shasha, okay ka lang? Umalis? Mula ngayon ako na ang bahala. Hulihin ito. Tamang-tama ang oras. Ex-boyfriend number 1, go! Li Hong, Lin Xingxin. Nakatanggap kami ng ulat, inaakusahan kayo ng paninirang puri pandadaya sa medikal na dokumento mangyaring sumama sa amin. Bakit nandito ang mga ahente? Anong nangyayari? Walang alam. Anong nangyayari dito? Sino sila? Squad ng mga ex-boyfriend ni Daddy. Ano? Paano mo sila napunta dito? Sumayaw ako para sa hari ng impyerno, 3 lap dance, para makuha itong pagkakataon na tawagin sila. Mga detective ng pulis, nangungunang abogado, mga eksperto sa medisina, pinuno ng pangkat. Kung hindi ko sila sirain, hindi ako karapat-dapat maging manloloko. Ahente Mai, mali ba? May hindi pagkakaunawaan ba? Hindi pagkakaunawaan? Matandang Gu, tingnan mo. Ang pagsusuring ito ay peke. Numero 2 tuloy. Ginoong Gu ginanggu ako ay isang medikal na eksperto. Pinagkatiwalaan ako ng isang matandang kaibigan na gumawa ng medikal na paternity test para sa inyo ni Miss Gu Xinyue Medical na paternity test. Ang resulta ng on-site test. Ang relasyon ng magulang at anak ay nakumpirma, 99.99%. Aba, kayo dalawa ay talagang naglakas loob na lokohin ang pamilya Gu? Hindi. Kahit na ang bata ay isang Gu, hindi nito binabago ang katotohanan na ang munting cutie ay nagkaroon ng affair habang kasal. Naglakas loob kang magsinungaling sa harap ko? Ikaw ang una. Diyos ko, hindi ba ito ang underground king ng Jing City? Narinig ko na sa Jing City, walang maruming negosyo ang makatakas sa kanyang mga mata. Bakit nandito rin siya? Anong nangyayari?
Pinagkatiwalaan ng isang matandang kaibigan, mayroon akong video na ibibigay sa inyong dalawa. Ito, Jixing. Ang lalaking iyon ay ikaw pala? Ikaw? Hindi pwede. Ang lalaking iyon ay sobrang dukha mula ulo hanggang paa. Paano siya magiging bayaw ko? Alam mo naman ang mga lalaki. Masaya ang mangapi ng asawa mo saglit. Pero ang pagkumbinsi sa kanya pabalik ay sakuna. Sino ang gustong makita iyon ng iba? Kapag nagtatalo, nagpapakamatapang sila. Pero pagkatapos ay gumagapang pabalik para makipag-ayos. G, go! Ayos lang. Pare-pareho lang tayo. Ang numero 3 ay talagang tipo ko. Nasabi ko na, si Lin Wan ay hindi gumawa ng masama sa akin. Kayo dalawa, paulit-ulit ay pinarumi ang dangal ng asawa ko at nagplano na patayin ang anak ko. Handa na ba kayong magbayad ng halaga? Hindi totoo iyan. Bayaw, ginawa namin iyan para sa ikabubuti mo. Nag-aalala lang kami na maloloko ka ng babaeng ito. Oo, isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Lin Wan, pakiusap. Kausapin mo si Jixing. Magkakapamilya tayo. Nagbibiro lang kami. Pamilya? Biro? Hindi ko kayang magkaroon ng pamilyang katulad ninyo. Bala ko sanang maghintay hanggang matapos ang handaan sa kabilugan ng buwan para ayusin ang mga isyu sa inyo. Pero dahil hindi kayo makapaghintay kahit isang araw, sabay nating aayusin ang luma at bagong mga sama ng loob. Sa palagay ko, si Shasha ang nagpadala sa inyo rito, kaya dapat alam ninyo ang tungkol sa sitwasyon ko. Numero 4, ikaw naman. Naunawaan ko. Sinabi sa akin ni Shasha ang lahat. Upang pagsamantalahan at kontrolin ka, ang pamilya Lin ay may mga pagkakamali sa papeles ng pag-aampon. Ang iyong pag-aampon ay hindi legal na wasto. Kaya, sa loob ng 10 taon na ito, ang iyong kinita sa trabaho at aral at mga regalo ni G. Kabuuang 350 milyon ay maaaring bawiin lahat. Lihong, Lin Xingxin, tingnan ninyong mabuti. Ito ang sertipiko ng pagtatapos ng pag-aampon. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Hindi ko na gusto ang pamilya Lin. Binibigyan ko kayo ng 3 araw para ibalik lahat ng ninakaw ninyo sa akin o magkikita tayo sa korte. Narinig ninyo lahat ang ginang. Gusto ng ginang na iwan silang wala. Sinuman ang mga has na tulungan sila ay aking kaaway. Pagkatapos mong kausapin ang dalawang iyon, dalhin mo sila sa akin. Shasha, nitong nakaraang 3 taon, minsan ka lang nagpakita sa panaginip ko. Kung hindi ko sila aanyayahin sa ilalim ng lupa para magsaya, hindi iyon maganda. Ang mga mata ng munting ito ay talagang kamukha ni Shasha. Bakit hindi ka sumama sa akin pabalik? Munting isa, mahilig tumakas tulad ni Shasha. Tama nga. Narinig ko na kayong dalawang nakatatanda ay hindi gaanong pumapansin sa pinagmulan ni Miss Lin. Kung tungkol diyan, kung narito pa si Shasha, si Miss Lin ay may tuturing na aking bayaw na babae. Ang kanyang katayuan ay sinusuportahan ng ating ilalim ng lupa ng Angkanjing. Ikaw. Miss Lin, ikaw ang matalik na kaibigan ni Shasha. Ang mga pintuan ng ilalim ng lupa ay laging bukas para sa iyo. Kung may magtangkang mang-api sa iyo, ang ilalim ng lupa ay hindi mag-aatubiling harapin sila ng harapan. At nandito rin kami. Bumalik ka muli sa susunod, sige? Magtatayo kami ng hiwalay na mesa para sa iyo. Ikaw. Lin Wan, bagamat ang insidente ngayong araw ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit kung iisipin, lahat ay nagsimula dahil sa iyo. Ang pamilya Gu ay hindi kayang harapin ang ganitong uri ng problema. Mas mabuting mag-ingat ka. Lin Gudan, sabihin mo na, pinagod mo ako.
Ako. Wow, ang gwapong ito. Magandang gabi. Sige, sa susunod. Ano ang iniisip mo? Jixing, ako. Van Van. Sa panahong ito, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Jixing. Sa totoo lang, tama ang lahat. Ang aking pinagmulan ay hindi karapat-dapat maging ginanggu. Sa loob ng 3 taon, pinaharap kita sa chismis ng publiko. Pinag-away kita sa iyong mga magulang. Jixing, pinipigilan kita. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Jixing, sa tingin ko, dapat tayong maghiwalay muna. Isipin natin kung saan tayo patungo sa hinaharap. Lin Juan. Sinabi mong hindi ka mabubuhay kung wala ako. At ngayon sasabihin mong gusto mong umalis? Jixing, pasensya na. Nagsinungaling ako sa iyo. Ang ating kasal ay mali mula pa sa simula. Ang asawang gusto mo ay hindi kailanman ako. Lin Juan, ano ang iniisip mo? Sino sa tingin mo ang gusto ko? Medusa. Ikaw. Akala mo ba talaga na ang maliit mong pakulo, pagpapalit ng nobya sa likod ng eksena, maloloko ako? Nanay, hindi ako pupunta. Yan ang pinakasikat na boarding school na may masamang reputasyon. Sabi nila, binubugbog daw ang mga bata doon. Natatakot ako. Tingnan mo kung gaano ka nakataba. Ang tagapagmana ng pamilyang Gu, dapat tiisin ang hindi kayang tiisin ng iba. Huwag kang matakot, kumain ka ng candy para hindi ito mapait. Lin Gudan, 3 trabaho ang ginagawa mo sa isang araw. Nasaan ang pera? Kinuha na naman ng pamilyang Lin? Ha? Shasha, kalimutan mo na. Pamilya tayo. Huwag kang magalit. Wow! Isang custom suit na may diamond buttons lahat. Isang limited edition na relo ng Charles. Ang pinakamayamang tao sa lungsod. Siya iyon. Gwapo, iyan ang bestie ko. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Siya iyon. Kuya, nasaktan ako ngayon. Grabe ang sakit. Siya ba talaga ito? Mr. Go. Nahanap ko na. Hindi magaling si Miss Lin sa pagpapahayag ng sarili. Ang account niya ay pinapatakbo ni Miss Medusa. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako para makita ka. Lin Gudan, maglinis ka agad. Papunta na ang asawa mo. Ikaw pala yung matabang maliit na lalaki. Ikaw. Alam mo na pala noong una pa. Tama. Alam ko na lahat ng malalanding salita ay galing kay Medusa. At yung mga sexy na litrato ay ipinadala niya. Pati ang unang date ay inayos niya. Gusto ko lang malaman kung kailan matatanto ng maliit na tanga na nagbigay sa akin ng candy kung ano ang gusto ko. Siya yon. Jixing. Ako. Hindi ako aalis. Kung hindi ka aalis, ako na. 3 taon tayong magkasama at hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin? Jixing. Anong tawag mo sa akin? Honey. Silly girl. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong maaalala mo kung sino talaga ang gusto ko. Saan ka pupunta? Mahal, mali ako. Talagang mali ako. Hindi ko na talaga kaya. Sige, dahil maganda ang ginawa mo kahapon. Papatawarin kita ngayon. Pero,
Kailangan mo pa ring maparusahan dahil sa pagkakamali mo. Pagmumultahin kita ng 100 milyon. Huwag kang umuwi hanggat hindi mo nagagastos lahat. Isang bagay lang ngayon. Gamitin mo ang card hanggang maubos. Tapusin mo ang buong row na ito. Itong gilid din. Mahal, tama na. Hindi na talaga ako makalakad. Mahal, tapos na ako. Hindi na talaga ako makalakad. Maawa ka naman sa akin. Natuto ka na ba? Huli na. May trabaho pa ako sa kumpanya sa loob ngayong araw. Huwag mong hayaang makita ko anumang natitira sa bank card. Shasha, ang hirap ng mayaman na asawa. Hindi ko na talaga kaya. Kailan ba matatapos ang paggastos na ito? Nanay, tingnan mo. Oh, ang cute mo. Pinahirapan mo kami ng sobra. Sa wakas, nahuli ka na. Kayong dalawa na naman. Hindi pa ba natuto ang pamilya Lin? Paanong naglakas loob kayong humarap sa akin? Huwag mo akong takutin. Nakita ko si Guzik Singh na umalis kanina. Wala kang tagapagtanggol ngayon. Kung matalino ka, ibigay mo na agad ang nawala sa pamilya Lin. Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Oo ate, narinig lang namin na marami kang binigay ng bayaw. Bigyan mo lang kami ng 1 o 2 bilyon at mawawala na kami sa lungsod Jing. Hindi na kami magpapakita sa iyo. Linggo Dan, gusto ng dalawang ito na samantalahin ang pagkawala ni Guzik Singh para takutin ka at kunin ang pera. Wala kang aasahan. Ang sitwasyon ng pamilya Lin ngayon ay gawa ninyo. Hindi ako magbibigay ng kahit piso. Hindi iyan desisyon mo. Ate, binayaran na namin ang aming mga pagkakamali. Nagbayad na kami ng halaga. Gusto lang naming humiram ng pambiyahe para magsimulang muli sa ibang lugar. Bakit ayaw mo kaming bigyan ng pagkakataon? Linwan, lahat ng kasalanan ay kasalanan ni nanay. Nilagay kami ng pamilya Gu sa blacklist. Walang nangungutang sa amin liban sa iyo. Pakiusap, alang-alang sa pagpapalaki ko sa iyo. Bigyan mo kami ng paraan. Lumuluhod si nanay at nagmamakaawa sa iyo. Anong meron? Narinig ko na ang babaeng iyon ay asawa ng pinakamayamang lalaki at ang kanyang inang nag-ampon. Nag-away sila dahil sa hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Inutusan ng pamilya Go na patayin siya. Ha? Mag-ina naman sila eh. Kahit gaano kalaki ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo dapat sirain ang isang tao. Tama, pinapaluhod ang sarili niyang ina. Ang cute, di ba? Nakakagalit. Sinusubukan ng dalawang iyon na pag-guilty siya. Ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Li Hong, Lin Xingxin, hindi gagana sa akin ang mga lansihin ninyo. Kung ayaw ninyong ilantad ang mga ginagawa ninyo, umalis kayo sa paningin ko ngayon. Hindi ko na kaya ito. Wag! Linwan, hindi ko inakala na ganoon mo ako kamuhi. Basta, hindi na ako mabubuhay. Kaya hayaan ninyong buhay ko ang ibayad. Ma, hindi ka pwedeng mamatay. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Ate, konting pera lang para sa paglalakbay. Sinusubukan mo bang itulak si nanay sa kamatayan? Lahat. Tulungan naman ninyo kami mamakiusap sa ate ko. Wala na talaga kaming malapitan. Walang puso. Mrs. Gu, tao ka ba? Paano naging ganitong babae, ang asawa ng pinakamayamang lalaki? Mrs. Gu, ikaw ang asawa ng pinakamayamang lalaki. Maliit na halaga mula sa iyo ay sapat na para mabuhay ang dalawang iyon. Itutulak mo ang iyong ina sa kamatayan dahil lang sa pera. Tao ka ba? Hindi ibig sabihin na mayaman ka. Tama ka na. Kahit gaano siya mali, siya pa rin ang nanay mo. Pinalaki ka niya, kaya suportahan mo siya sa pagtanda. Tama lang. Tama. Kung mangahas siyang itulak ka sa kamatayan, pagbabayarin namin siya. Ate, kita mo? Ito ang opinyon ng publiko. Huwag mong isipin na ang pagputol ng ugnayan ng pag-ampon ay makakaalis sa amin. Karapat-dapat kang maging perahan ng aming pamilya magpakailanman. Ibigay mo ng maayos ang bank card. Kung hindi, ipapakita ko sa buong internet kung paano mo itinulak ang iyong ina sa pagpapakamatay sa lansangan. Hindi lang masisira ang iyong reputasyon, bababa rin ang stocks ng kumpanya ng Gu. Mayabang at mapang-api. Walang galang sa nakatatanda. Iyan ang asawa ni Gujik Singh, si Linwan. Hindi makapaniwala na si Gujik Singh ay nagpakasal sa isang basura. Haste, ang pamilyang Su at Gu ay may kasunduan sa kasal. Kung hindi nawala ang aming suyan sa loob ng 20 taon, sana naging manugang namin si CEO Gu. Hindi siya magpapakasal sa isang hindi man lang kilala ang sariling ina. Nakakahiya sa pamilya.
Yan, Erko. Nasaan ka? Ibigay mo ang pera, ate. Hindi ka makakatakas sa amin ngayon. Huwag kang umasa na ililigtas ka ni Gujik Singh. Sa oras na magising siya, malayo na kami. Ah, talaga? Tingnan natin kung sino ang tatakbo ngayon. Kung hindi mo ibibigay ang mga pagkalugi ng pamilya Lin ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Narinig lang namin na binigyan ka ng asawa mo ng marami. Magbigay ka lang ng 1 bilyon o higit pa. Karapat-dapat kang maging alipin ng pamilya Lin sa habang buhay. Kung gusto mong maging maayos, ibigay mo na ang bank card mo ngayon. Wow, 1 bilyon? hindi ako mangarap ng ganyan kalaki. Hindi ba yun pangingikil? Kaya pala hindi kinikilala ni Mrs. Gu sila. Tinatrato nila ang kanilang anak na ampon na parang tanga. Tara. Kalimutan na sila. Karapat-dapat silang mapunta sa lansangan. Ang malas naman. Huwag kang umalis. Hindi ba gusto mong mamatay? Gamitin mo ito. Mas mabilis. Hindi. Nagbibiro lang kami. Anong nangyayari? Hindi nakita ng malinaw, pero isang ligaw na babae na hindi kilala ang pinagmulan. Bukod sa pag-asa sa katayuan ni Mrs. Gu para mang-api ng tao, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Madam, tingnan mo, may pinapatay. Ang lala naman. Bakit ngayon ay hindi ka na nangahas mamatay? Tandaan mo, kung magpakita ka muli sa harap ko, hindi ako mag-aatubiling ipadala ka talaga. Lin Wan, pinapatay mo ang nanay mo sa lansangan? Ito ba ang paraan ng pagpapalaki sa iyo? Ikaw ay? Ito ang leader ng Su Group, si Mrs. Su. Ang mga pamilyang Su at Gu ay magkaibigan ng ilang dekada. Sa lohikang iyan, dapat ninyong tawagin ang aming ginang na tita. Humingi kayo ng tawad sa aming ginang ngayon. Mrs. Su, ano ang ginagawa niya rito? Narinig ko na ang mga pamilyang Su at Gu ay nakatakdang magpakasal. Pero dahil nawawala si Miss Su, napalad ang munting sinta na ito. Si Mrs. Su ay laging may sama ng loob na ninakaw niya ang kanyang manugang. Singshin, dumating na ang ating pagkakataon. Kung makakasama natin si Mrs. Su, wala tayong problema sa pakikitungo sa munting sinta na ito. Wala akong pakikipag-ugnayan kay Mrs. Su. Hindi ka binanggit ng asawa ko. Hindi ko alam kung para saan ako dapat humingi ng tawad. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang nakatatanda mo. At ganyan ka makipag-usap sa akin? Mrs. Su, huminahon ka. Ang pilyang babaeng ito ay laging makasarili at mapagmataas. Kasalanan ko na hindi ko siya pinalaki ng tama. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw ay tanging ampon na ina niya. Isisi mo sa hindi kilalang pinagmulan ng pilyang ito. Sino ang nakakaalam kung anong mababang dugo ang dumadaloy sa kanyang mga ugat? Lin Wan, tingnan mo, ang ampon mong ina ay nagsasalita pa rin para sa iyo. Hindi ka ba agad hihingi ng tawad kay Mrs. Lin at Miss Lin? Nagmamataas. Sino ka ba sa akala mo? Tara na, huwag mo siyang pansinin. Mrs. Su, hindi ka nagdusa. Huwag kang mangaral ng kabutihan. Ang aking pamilya ay wala sa iyong pakialam. Kahiya-hiya. Ikaw ay mayabang at mapang-api, walang respeto sa nakatatanda. Sinasalakay mo pa ang iyong ina sa publiko. Nabigo ang pamilyang Gu na palakihin ang kanilang manugang. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng mga magulang na Gu. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Mrs. Lin, ang ampon na ina ay ina pa rin. Ang pilyang ito ay bastos at walang kwenta. Dapat mo siyang disiplinahin. Oo, mahal. Sa wakas, nasa mga kamay ko na. Magdusa ka ng mabuti. Umalis ka! Ah, Wan, okay ka ba? Gujik Singh, ikaw, bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, paano ko makikita ang may gusto mamatay? Ginagawang walang halaga ang mga sinabi ko. Ang kapal mo, Gujik Singh. Maayos kong sinubukan na disiplinahin ang asawa mo para sa pamilya Gu. Hindi ka lang nagpasalamat, nagwawala ka pa dito. Ito ba ang paraan mo, bilang tagapagmana ng pamilya Gu? Ginagalang ang mga nakatatanda? Mga nakatatanda, ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Su at Gu ay tinanggal na matagal na. Wala ka kundi ang pinakaordinaryong kasosyo sa negosyo ng pamilya Gu. Paano ka naging nakatatanda sa akin? Ikaw, Madam Su, ang kasal sa pagitan ng ating mga pamilya ay tinanggal dahil nawala ang anak mong babae. Hindi dahil sinira ng pamilya Gu ang pangako. Kung patuloy kang nagpapanggap na biktima at ginugulo ang asawa ko, hindi magdadalawang isip ang pamilya Gu
na mawala ng isang kasosyo. Gu Jixing. Yan yan? Yan yan ko. Yan yan. Yan yan ko. Nasaan ka? Hindi ba iyan ang jade pendant na suot niya mula bata? Ang jade pendant na suot niya mula pagkabata? Baka ang munting sinta na iyon ay ang nawawalang panganay na anak ng pamilya Su. May sama ng loob si Ginang Su kung ibabalik siya sa pamilya. Ang pamilya Lin ay hindi na makakabangon. Ito ang jade pendant na iniwan ng tunay na magulang ni Xingxin. Ang alaala mula sa kanyang mga biolohikal na magulang. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba si Lin Xingxin ang tunay mong anak? Ito ay malinaw na ang pamana ng jade pendant na iniwan ng pamilya Su sa panganay naming anak. Para sa panganay naming anak. Hindi mo alam ito, pero sa totoo, pareho silang inampon. Pareho silang inampon. Si Xingxin lang ay mahinahon at mabait mula bata. Maalalahanin at nakakaintindi. Lagi ko siyang tinuring na sarili kong anak. Hindi ko gusto na malaman ng mundo ang kanyang pinagmulan. Huwag kang tumayo dyan. Kang magpanggap na iyon ang sinta at maging suyan. Maging suyan. Ikaw ang magiging pinakaprestihiyosong dalaga sa kabisera. Ang kinabukasan ng pamilya Lin ay nakasalalay sa iyo. Sa totoo, inampun din ako. Naawa si nanay sa akin. Ayaw niyang malaman ng iba ang aking pinagmulan. Yan yan. Ikaw ang aking yan yan. Kaya pala naramdaman ko ang pagiging malapit sa unang pagkikita. Parang pamilyar. Matagal ka nang hinahanap ni nanay. Tingnan kita ng mabuti. Ginang, 20 taon nang nawawala ang dalaga. Mas mabuting mag-ingat, binibining Lin. Dahil sinasabi mong ikaw ang aming dalaga, hindi ka naman tatanggi sa paternity test, di ba? Anong ginagawa mo? Naisip ko lang si Xingxin na iiwan ako. Iiwan ako. At hindi ko mapigilang malungkot. Gusto ko siyang tingnan sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Kung siya talaga ang anak ko, dahil inalagaan mo siya sa mga taong ito, papayagan kitang manatili sa tirahan ng Su para alagaan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Mabuti, mabuti. Ikaw nga ang aking yan-yan. Ikalat ang balita. Bukas, magdaraos ang pamilya Su ng isang homecoming banquet. Siguraduhin na maganda ang suot ng panganay na dalaga. Gusto kong makita ng buong lungsod ang elegansa ng panganay na dalaga ng pamilya Su. Salamat GNG, Su. Ano ang tawag mo sa akin? Inay? Oh, aking mabuting yan-yan. Naghirap ka sa mga nakaraang taon. Babayaran ni Inay ang lahat ng nawala sa iyo. Kasama na si Gu Jixing. Siya ay dapat sana'y manugang ng ating pamilya Su. Bukas, ipapaalam ko sa buong lungsod na ang gusto mo. Walang makakakuha. Wan, ano ang hinahanap mo? Ang jade pendant na iniwan sa akin ng aking tunay na mga magulang. Ang jade pendant na iniwan sa iyo ng iyong tunay na mga magulang. Bakit hindi kita narinig? Nabanggitin iyon. Bahala na, hindi naman mahalaga. 20 taon. Baka nakalimutan na nila na may anak silang tulad ko. Siya? Wan, wag mo nang isipin. Ang pamilya Su ay magdaraos ng homecoming banquet. Nagpadala sila ng tao na may imbitasyon. Sina nanay at tatay ay naghihintay sa baba. Hindi ko akalain na si Lin Xingxin ang nawawalang anak ng pamilya Su. Ngayon ay nagpadala sila ng imbitasyon. Tila gusto nilang balikan ang kasunduan sa kasal noon sa pagitan ng dalawang pamilya. Kung magsanib ang pamilya Su at Gu, dapat ay doble man lang ang stock ng pamilya Gu. Inay, Sapat na, kahit hindi ko siya gaanong gusto. Hindi ko naman siya iiwan ng sarili niyang ina. At hahanapan ng madrasta ang aking apo. Hahanap ako ng pagkakataon upang linawin ang bagay sa pamilya Su. Ngunit alang-alang sa mukha ng dalawang pamilya, bukas sa homecoming banquet, kayong dalawa ang dapat dumalo bilang kinatawan ng pamilya Gu. Lin Wan, wala akong pakialam kung ano ang sama ng loob mo kay Lin Xingxin. Sa ganoong mahalagang okasyon, huwag kang mag-eskandalo. Ito ang panganay na Miss Su ng pamilya Su, talagang isang makalangit na kagandahan na bumaba mula sa langit. Sa buong kabisera, si CEO Gu lang ang karapat-dapat sa kanya.
Ang panganay na anak na babae ng pamilya Susayang at may asawa na si CEO Gu. Shh, pababain mo ang boses mo. Papunta na si CEO Gu. Anong mga basura ang naglalakas loob na manggulo sa aking teritoryo? Nakakadiri. Yan, halika at kilalanin mo ang iyong fiancé. Mrs. Su, akala ko naging malinaw na ako na napakalinaw. Ang tanging asawa ko ay si Linwan. Ang ugali na ito ng pag-angkop ng kamag-anak. Kailan mo ito babaguhin? Ikaw! Mama, kalimutan mo na. Mula noong bata ako, hindi ako kailanman naging kasing galing ng aking ate sa anumang bagay. Makatuwiran na hindi ako gusto ng aking bayaw. Hindi na sana ako bumalik. Nagdulot ako sa'yo ng problema. Mas mabuting umalis na ako. Yan, wala kang pupuntahan. Ang kasunduan sa kasal ng pamilya Su ay hindi isang bagay na basta-basta na lang makakawala ang sinuman. Gu, Ji, Xing, ang iyong pamilya Gu ay hindi kayang pakawalan ang babaeng iyon. Naligaw hindi ba dahil lamang sa batang iyon? Ginagarantiya ko, basta hiwalayan mo siya at pakasalan ng aking Yanyan, hindi namin siya tratuhin ng masama. Bukod dito, ibibigay namin kay Yanyan 30 villa sa kanluran ng lungsod, 2 minahan ng langis sa ibang bansa, at 50% ng bahagi ng Su Group bilang dote. Diyos ko, ang 50% na bahagi ng Su Group lamang ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ito ay isang dote na kayang pabagsakin ang isang kaharian. Kapag nagsanipuwersa ang dalawang ito, magtatayo sila ng isang hindi pa naganap na imperyo ng negosyo. Gu Jixing, ang dot ni Yanyan ay sapat upang gawin kang ang pinakamatagumpay na pinuno ng pamilya Gu. Ikaw ay isang negosyante. Dapat alam mo kung paano pumili. Ate, narinig mo ba iyon? Hindi na ako nagpipilit na makipagkumpetensya sa iyo. Ngunit ako lang ang makakaya, maging pinakamalakas na katulong ng aking bayaw. Kung talagang mahal mo ang aking bayaw, oras na para bitawan. Tulong sa dote? Mrs. Su, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Hindi ko kailangan ng munting pera mo. Ikaw, Mrs. Su, magulo ang bahay mo. Pinapasakit ng ulo ang asawa ko. Na-deliver na ang regalo. Maiksi lang kami. Nanay, Gu Jixing, gagawin mo ba talaga ito para sa babaeng iyon? Tatanggi ka sa kasunduan ng kasal sa pamilya Su? Mrs. Su, isang payo. Naiintindihan namin ang iyong damdamin bilang ina, pero mag-ingat ka at baka magamit ka lang. ate, alam kong naiinggit ka sa akin. Pero ako talaga ang anak ni nanay. Bakit mo ako sinisiraan ng ganyan? Pft! Sa ganyan mong asal, kamukha mo si Lihong. Hindi kanya tunay na anak. Kung ikaw nga, babaligtarin ko ang pangalan ko. Shasha, ikaw ang nagturo sa akin. Hayaan mo na ang pagtulong sa iba. Igalang mo ang tadhana ng iba. Gu Jixing, tumanggi ka sa handog, ngunit iinom ka ng parusa. E di ikaw na lang ang may kasalanan. Handa na ba ang lahat? Oo, Sing Sin, nandito na si nanay. Magiging iyo lang si Gu Jixing. Wan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya Su ninyo? Mr. Go, Mrs. Go, maawa po kayo sa akin. Hindi ko sinasadya. Nandoon ang dressing room. Dadalhin ko kayo dalawa doon ngayon din. Mr. Go, maraming tao ngayon. Basang-basa ang ginang. Paano kung may masamang loob na makakuha ng litrato? At kung magtatagal pa tayo, magkakasakit siya ng sipon. Mauna ka. Mr. Gu, ito ang lugar ng mga babae. Nandoon ang lugar ng mga lalaki. Tawagan mo ako kung may anumang mangyari. Nasa labas lang ako. Nasa iyo na sina Shasha at Wanwan. Shasha, Saan ka pupunta, munting cutie? Linwan, paulit-ulit mong hinahadlangan ang aking magandang bagay kay Gu Jixing. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Lihong Lin Xingxin, wag kang magulo. Si Jixing ay nasa pintuan. Hindi kanya hahayaan. Malapit ka nang mamatay at umaasa ka pa na si Gu Jixing ang magliligtas sa'yo. Ito ang teritoryo ng pamilya Su. Ang anak ko ay ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Paano naman kaming hindi lubos na naghanda? Ate, wag kang mag-aksaya ng effort. Nag-install sila ng pinaka-advanced na signal jammers dito at mga top-tier na soundproofing equipment. Sa oras na matagpuan ka, magiging walang kwentang puta ka na. Ano pang hinihintay mo?
Gusto kong makita kung gugustuhin pa ng pamilya. Gu ang isang munting sinta na pinagpiestahan na ng lahat. Ha ha ha. Mrs. Go, hindi mo kami masisisi dito. Sisihin mo ang sarili mo dahil sumalungat ka sa pamilya So. Tara, Sinta. Bitawan mo ako. Mga hayop kayo. Sumigaw ka. Sumigaw ka pa ng mas malakas. Hayaan mong makita ng buong internet kung anong klaseng puta ka. Puta, kung hindi ko ipakita ang aking mga ngipin, akala mo madali lang akong talunin? Shasha, okay ka ba? Nanay, Napansin mo ba na ang halimaw na iyon ay kamukha ni Medusa? Tuwing lumilitaw ito, sinisira ang ating mga plano. Maaaring si Medusa ay bumabalik para maghiganti? Kung siya nga, pinatay ko na ang babaeng iyon minsan. Maaari ko siyang patayin muli. Kahit ano pa ito, kung haharang ito sa iyo, mamamatay ito. Patayin ang pusang iyon. Nag-aalok si Miss Sue ng 1,000,000. Hindi kita takot. Ang mga kuko na ito ay binasbasan ng hari ng impyerno. Tamaan ka. walang mananakit kay Shasha. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong mga pakana. One. Nanay, nalaman ni Guziksing. Ano ang gagawin natin ngayon? Isang halimaw. Hindi ako makapaniwala na hindi kita mapapatay. Buti na lang naghanda ako ng maaga. Shasha, Hikab. Mayong, Shasha, anong problema? Halamang pusa. matandang tarantado. Shasha, Putaheng pusa ka. Paano mo ako ginugulo? Impyerno ka. Aray. Dalawang cute. Ito ang mangyayari kapag ginulo mo ako. Mahal, maganda ba ako? Guziksing, sa wakas ay akin ka na. Shasha, gumising ka. Nandoon ang munting cutie. Kunin mo siya. Huwag mong hayaang makatakas siya. Tara na. Tara na. Miao Lin Gudan. Takbo! Shasha, kung may mangyari sa iyo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Takbo! Lin Gudan, sandali lang. Hintayin mo ako. Mahal, lakas loob mo pa akong suwayin kahit malapit ka nang mamatay? Ngayon pati ang halimaw na iyon ay tumakbo na. Sino na ang magliligtas sa iyo? Lihong, ikaw at si Lin Xingxin ay maraming masasamang ginawa. Ngayon ginagamit mo ang pagmamahal ni Madam Su sa kanyang anak. Nagpapalit kayo? Pumatay para sa pera? Inihintay ko ang araw na lumabas ang katotohanan. Ano ang mangyayari sa iyo noon? Ganti? Ang buong pamilya Lin ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Basta patay ka, walang mag-iimbestiga sa tunay na pagkatao ni Sing Sin. Kaya pumunta ka na sa ilalim ng lupa at panoorin ang aking anak na sumikat. Hindi ka si Linwan. Ikaw pala. Nasaan si Wanwan?
Saan mo dinala si Wanwan? Tapos na. Bayaw, alam kong mahalaga pa rin sa iyo ang nakaraan. Kaya hindi mo kayang saktan ako. Naalis ko na yang munting sinta. Ano ang ginawa mo kay Wanwan? Patay na yang munting sinta. Bayaw, simula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Magiging tayo ang pinakainggit na gintong mag-asawa sa Jing City. Masaya ka ba? Lumabas ka! Paano mo naihambing ang sarili mo kay Wanwan? Manalangin ka na sana ayos lang si Wanwan. Kung hindi, ipapabaon kitang buhay kasama niya. Mga gwardiya, hanapin ang asawa ko. Kahit kailangan niyong maghukay ng 3 talampakan. Opo. Gu Jixing, mas mabuti pang sumuko ka na. Maliban sa akin, walang nakakaalam kung nasaan siya. Ikaw, Bayaw, iminumungkahi kong sumuko ka na lang sa akin. Baka maging maawain ako at hayaan kang kunin ang katawan ng munting sinta na iyon. Kung hindi, hinding-hindi mo mahahanap siya sa buhay na ito. Medusa, sumama ka sa akin, bilis. Shasha. Alam mo ba kung nasaan si Wanwan? Dali, sundan mo si Shasha. Alam niya kung nasaan ang asawa. Ikaw na naman, hayop ka. Bakit hindi ka nalang mamatay? Gu Jixing, akin ka. Hindi kita pakakawalan. Ano sa tingin mo kung sino ka? Ipinagbabawal kitang makasama ang munting sinta na iyan. Miss Suo. Wala kang hiya, nakakagalit, gumagamit ka ng maruruming taktika para nakawin ang asawa ng iba. Inilagay mo sa kahihiyan ng pamilya So. Sa halip na mangulit sa ating CEO Go. Mas mabuting isipin mo kung paano mo ipapaliwanag sa publiko. Hindi inakala na si Miss So ay magiging napakababa, kumidnap para sa isang lalaki. Tingnan ninyo, lahat, mukhang suot niya ang damit ni Mrs. Go. Baka sinusubukan niyang magpanggap bilang Mrs. Go para akitin si Mr. Go. Gusto pa niya ang mga isinuot ng iba. Sobrang desperado, ha? Lahat, simulan nyo ng unan. Si Miss So, nag-iisa at balisa, gumagamit ng lahat ng paraan para akitin ang dating bayaw. Lumabas kayo. Lahat kayo lumabas. Tigilan niyo na ang pagkuha. Miss So, ito ay munting pampagana lang mula kay CEO Gu. Mas mabuting manalangin kang ligtas at maayos ang ating ginang. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang galit ni CEO Gu. Kumaliwa, kumanan at dumiretso. Takbo! Ginoong Gu, nakatakas sila. Sagipin muna sila. Haharapin natin sila mamaya. Opo. Chishing, Nandito ako. Shasha, Andito lahat sila. Wanwan. Kasama kita. Walang mangyayari sa iyo. Ginoong Go, may ilang convoy na darating para i-escort tayo. ito na naman ang ex-boyfriend squad mo. Hindi akin, sa iyo. Nakalimutan mo? Ginamit ko ang larawan mo para makipag-negotiate sa kanila para sa iyo. Nakakuha ng 18 sa kanila. 1-1, kapit lang, 1-1, nandito na tayo. Linwan, hindi ka pa magpapaliwanag? Ano ba? Nawawalan ng malay? Nanay, ngayon lahat ay nagsasabi na ako ay isang walang kahihiyang mga agaw ng asawa at na hindi ako mabubuhay ng walang lalaki. Ang sino mang magpakasal sa akin ay ang pinakawalang swerteng lalaki sa mundo. Hindi ko kayang harapin ang sino man. Yan. Sinabi lang ni nanay na turuan mo si Linwan ng leksyon para umatras siya. Pero medyo lumayo ka ng sobra sa pagkakataong ito. Nanay, kahit ikaw ay nakikita ako ng ganoon? Ano ang silbi ng mabuhay? Yan. Hindi ka pwedeng mamatay. Ano ang gagawin ko kung mamatay ka? Mrs. Su, gusto lang ni Yan na ituloy ang sarili niyang pag-ibig. Ano ang masama doon? Kung may dapat sisihin, ako iyon. Nabigo akong palakihin siya upang maging isang tamang babae ng isang marangal na pamilya. Yan, si Nanay Lin, ay magdadala sa iyo palayo. Ang mga mayayamang pamilyang ito ay hindi ka naiintindihan. Pero si Nanay Lin ay naiintindihan ka kahit anong mangyari.
si Nanay Lin ay magbabahagi ng lahat sa iyo. Kahit na ibig sabihin nito ay mamamatay tayong magkasama. Hindi yan si nanay ay naghahanap sa iyo sa loob ng 20 taon. Hindi ko kayang mawala ka muli. Mrs. Su, nagdulot ako sa iyo ng problema. Hindi na ako gagawa pa. Ingatan mo ang iyong sarili. Hindi ba si Gu Zixing lang? Si nanay ay maglalagay ang buong pamilya Su upang mangyari ito para sa iyo. Sabihin sa mga magulang ni Gu oras na para magkita. Jishing, mas mabuti na ako. Ayaw ko nang manatili sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Ang sarap ng pagkain dito. Tumaba na ako. Nabubuhay ako sa itsura ko. Kung magpapatuloy ito, bababa ang market value ko. Hindi pwede. Hindi ka makakaalis hanggat hindi ka ganap na gumaling. At ikaw, sabi ng doktor, nagda-diet ka. Kulang sa nutrisyon. Pusa, bakit magpapayat? Pero ang homecoming banquet ay nagdulot ng malaking gulo. Ayaw ni na mama at papa ng gulo. Kung patuloy akong hindi lalabas, natatakot ako na magkaroon sila ng reklamo. Kasalanan ng pamilya Su, hindi sa iyo. Hindi sa iyo? Kung may reklamo sila, hayaan silang kausapin ako. Nagulat ako na naalala mo pa kami. Mama, papa, bakit kayo nandito? Inimbita ko sila. Pinahiya mo ang yan ng pamilya ko. May kailangang tumayo upang magbigay ng paliwanag sa pamilya naming Su. Ipaliwanag mo. Ang ginawa niya, sigurado akong hindi ko na kailangang ulitin. Hindi ko man lang tinanong ang pamilya Su ninyo para sa paliwanag. At naglakas loob ka pang pumunta at manggulo sa tabi ng asawa ko. Ang pamilya Su namin, sa lungsod ng Jing, isa sa mga nangungunang pamilya, wala ba kaming karapatang manggulo? Ang anak ko ay naglalayon sa posisyon ng ginanggu. Dapat siyang bumaba at maging kerida na lang. Ikaw, Kaya sinasabi mo, Ginang Su, kahit mali o tama, ang mukha ng anak mong Su ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Tama, naglakas loob siyang hiyain ng anak ko. Gusto kong magdaos siya ng press conference ng publiko at humingi ng tawad sa anak ko. At aminin na siya ang kerida. Ninakaw niya ang pag-aasawa ng anak ko sa pamilya Gu. Makipaghiwalay agad. Pagkatapos, lumabas na sa lungsod ng Jing. Kung hindi, ang kooperasyon ng Su at Gu, simula ngayon, ay tuluyang titigil. katawa-tawa, ang pamilya Gu ay hindi natatakot kanino man. Akala mo, takot kaming mawalan ng kasosyo? Ginoong Gu, ang pamilya Su ay naging pinakamalapit na tagapagtustos ng pamilya Gu sa mga dekada. Si Jixing ay bata pa at hindi na uunawaan ang taya. Dapat alam mo kung paano pumili, tama? Well, Ate, di ba paghingi lang ng tawad sa diborsyo, tapos aalis ng lungsod? Para sa katulad mo, na hindi kailanman makakapasa, hindi naman dapat mahirap yan, di ba? Matagal ka nang sumisipsip sa pamilya Gu. Nitong mga nakaraang taon, iminumungkahi kong maging matalino ka at sumunod na lang. Huwag mong pahirapan ang mga nakatatanda. Kung hindi, ikaw ang sisira sa pamilya Gu. Sa wakas si Linggudan nagkaayos na kay Gu Jixing. Hindi pwedeng masira sa kritikal na sandaling ito. Nakuha ko? ano ito? May sakit ka sa puso, ang gamot mo, si Wanwan laging may dala niyan. At ang gamot din ni Mama, para sa presyon. Maalalahanin. Tama na. Pumunta ako ngayon para ipaglaban ang aking anak, hindi para manood ng pagkakaisa ng pamilya. Ginoong Gu, ang deal ng pamilya Su o itong hindi karapat-dapat mong manugang, mas mabuti pang pumili ka ng maingat. Mrs. Su, dahil determinado ka ng maging hindi makatarungan, ayos lang. Ang kooperasyon ng Su at Gu, epektibo kaagad, ganap ng tinatapos. Ano? Gucci-shan, talaga namang puputulin ang relasyon sa pamilya Su para sa walang kwentang ito? Tama iyan. Kahit gaano kasama si Linwan, siya ay napangasawa sa bahay ng anak ko na may engrandeng seremonya. Kasapi siya ng pamilya Gu. Ang inyong pamilya Su, isang tagapagtustos lamang. Pinagbigyan namin kayo nitong mga nakaraang taon dahil sa awa sa inyong pagkawala. Akala mo ba ikaw ay mahalagang tao? Pagpapahingi ng tawad sa manugang ko sa iyong anak na masama ang puso, karapat-dapat ba siya? Nanay, tatay, kayo! Lin Wan,
Inaamin namin ito. Talagang ayaw namin sa iyo. Gusto naming makahanap para kay Jixing ng asawa mula sa marangal na pamilya. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, si Jixing ay nasa ibang bansa. Tuwing may problema kaming matatanda, ikaw ang nag-aalaga sa amin. Hindi kami mga taong walang dahilan. Nakikita namin ang iyong dedikasyon. Tama iyan. Bukod pa, kumpara sa pinagmulan, mas pinahahalagahan namin ang karakter. Ang mga ginawa ni Miss Su, kahit wala ka, hindi siya kailanman tatapak sa bahay ng pamilya Gu namin. Nanay, tatay, salamat sa inyong pagkilala. Ikaw, sobra ka na. Sobra? Mukhang nitong mga taong nasa bahay ako at nag-enjoy kasama ang aking mga apo. Nakalimutan na ninyo kung sino ako, si Gu Chishan, na nangingibabaw sa mundo ng negosyo at anong uri ng kalupitan. Su Jingxian, naglakas loob kang tumahol sa harap ko? Hindi ako tutol na bigyan ka ng refresher ng aking mga pamamaraan. Wow, matanda. Ang galing mo. Narinig niyo ang sinabi ng amo at may bahay. Mga guwardiya, pumarito kayo ngayon. Ihatid sila palabas. Opo. Madam Su, pakiusap. Sige, talaga namang may kaya ang pamilya Gu ninyo. Yan. Tara na. Sandali. Pumapayag akong magdaos ng press conference. 1-1, GNN. Su, dahil gusto mong magdaos ng press conference, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Sa loob ng 3 araw, titipunin ko ang lahat ng media ng lungsod at ipapaliwanag ko ang lahat ng personal upang bigyan ka ng kasiyasyang sagot. Alam ko na. Paano ba naman ang pamilya Gu isusuko ang kanilang pakikipagtulungan sa pamilya Su para sa isang babaeng mailap? Ate, dahil alam mo kung ano ang para sa iyong kabutihan, sa loob ng 3 araw, ang iyong paghingi ng tawad, masaya kong tatanggapin. Mabuti. Sana hindi mo ito pagsisihan. Matigas pa rin kahit ngayong ganito na, pero okay lang. Sa loob ng 3 araw, ipapakita ko sa buong lungsod ang mangyayari kapag ginulo mo ang anak ko. Shinshin, tara na. 1-1, wala kang ginawang mali. Bilang asawa ni Gu Jixing, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa bagay na hindi mo ginawa. Eksakto. Ang pamilya Su ay maliit na tagatustos lamang. Hindi natin kailangang isakripisyo ang integridad ng ating manugang upang mapanatili. Lin Gudan, ang mga nakatatanda ng Gu ay nasa panig mo. Huwag kang maging hangal. Dati, masyado akong nagdalawang isip na nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Panahon na upang malaman ng lahat ang katotohanan at gumawa ng malinis na paghihiwalay. Mabuti. Ito ang diwa ng isang manugang ng pamilya Gu, ang biyayang dapat taglayin niya. Ang bagay na ito sa pamilya Su, ipaaubaya ko ito ng buo sa iyo. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Tandaan mo, ang buong pamilya Gu ay nasa likod mo. Salamat, tatay. Shinshin, narinig ko ang pinakamataas na dalubhasa sa Karangyaan Singsing na diamanting dugo ng kalapati ay ibinebenta pagkatapos ng kumperensya ng balita bukas. Kapag hiwalayan ni Gu Jixing ang babaeng iyon na ligaw, si Mommy ang magdaos ng kasal mo. Pagkatapos, ang singsing na ito ay magiging dote mo. Salamat, Mommy. Mommy, tingnan mo. Wow, ang matandang lalaki ay alinman sa walang ginagawa o kaya'y todo bigay na may dugo ng kalapati. Sobrang mapagbigay niyan. Isang babaeng ligaw na hindi kilalang pinagmulan, naglakas loob na kunin ang dote ng anak ko. Gusto ko ang singsing na ito. Ibalot mo para sa akin. Bakit siya na naman? Para siyang multo. GNN. Su? Ang isang tindahan ay naglilingkod sa mga mamimili. Unahang dumating, unahang makakakuha. Ang singsing na ito ay regalo mula sa aking biyenang lalaki sa akin at sa asawa ko para sa aming anibersaryo ng kasal. Sa kasamaang palad, hindi ko ito maaaring ibigay. Oo, Ginang. So, unahang dumating, unahang makakakuha. Ang singsing na ito ay nailaan na ni Jigo. Unahang dumating, unahang makakakuha? Yan ay patakaran para sa inyong mga mahihirap. Ako ay isang napaka-importanteng VIP dito. Mayroon akong ganap na prioridad. Ang gusto ko, kahit sino pa ang may nito, kailangan nilang iluwa ito. Inuutusan kita na ilagay ang singsing na ito sa daliri ng anak ko ngayon din. Ito ay tunay na, ang napaka-espesyal na VIP card ng aming tindahan. Ginang, go. Baka maaari kong ipakita sa iyo ang iba pang mga disenyo. Ate, narinig mo iyon? Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na tagapagmana tulad ko at isang babaeng ligaw na tulad mo. Hindi ka makakalaban sa akin. Bukod dito, pagkatapos ng kumperensya ng balita bukas, palayasin ka sa pamilyang Gu. Ang isang mahalagang singsing na ganyan ay masasayang sa iyo.
Paano ito kung personal mong ilalagay ang singsing na ito sa daliri ko sa komperensya ng balita bukas? Baka maging maluwag ako sa iyo. Bilisan mo at isuot mo na. Ito na ang huling pagkakataon mo. Pumunta ako rito ngayon para kunin ang sa aking biyanan na pre-ordered ring. Isa pang bagay, sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Gu para gantimpalaan ang mga kasosyo ay nagbigay ng membership upgrades sa mga pangunahing luxury mall para sa maraming kasosyo. Ngayon ang pamilya Su ay hindi na isang kasosyo ng pamilya Gu. Sa kahilingan ng aking asawa, lahat ng pribilehiyo para sa pamilya Su ay binawi na. Tama, ang Super VIP ng Pamilya Su talagang gumamit ng upgrade service ng Pamilya Go. Mrs. Su, kinansela na ang iyong upgrade service. Dahil sa iyong mga consumption points, ikaw ay isa ng regular member ng aming tindahan. Anong sinabi mo? Sinabi ko, ang natatanging singsing na ito ay pag-aari ni Mrs. Go. Ikaw, Mrs. Su, ito ang aming Super VIP area. Pakiusap, ayon sa antas ng iyong membership, lumipat sa regular area. Huwag istorbohin ang aming Super VIP shopping experience. Ang pamilya Su ay isa lamang pangalawang antas na pamilya. Sa lahat ng mga taon, nagmalaki sila sa kabisera dahil lang sinusuportahan sila ng pamilya Go. Akala nila may kwenta sila. Eksakto. Para sa isang anak na bigla na lamang lumitaw at biglang sumulpot, sinalungat nila ang pamilya Go. At sa pagkakataong ito, sila ay nabangga sa pader. Mrs. Su, may reputasyon ka ring dapat panatilihin. Kung ako sa iyo, aalis ako ng mabilis. Para maiwasan ang mapahiya rito. Pakiusap, huminahon po, ma'am. Kasalanan lahat ng panganay na anak na babae. Siya ay napakaliit at walang pinag-aralan. Simula nang bumalik siya, ang bahay ay naging gulo-gulo. At ngayon ay nasaktan niya ang pamilyang Gu. Ang presyo ng stock namin ay malapit nang bumagsak. Ang aming mga ari-arian ay lumiit ng malaki. Kung hindi dahil sa paternity test, hindi ako makapaniwala na siya ay iyong tunay na anak. tama na, tigil. Kasalanan ko na masyado akong abala sa negosyo at pabaya, na hinayaan ang mga mangangalakal na kunin siya na humantong sa sitwasyon ngayon. Umuwi na kayo. Gusto kong maglakad mag-isa. Ma'am? Ano itong lugar na ito? Hindi kita nakita na pumunta dito dati. Ito ay kung saan ako dinala ng masasamang tao noong bata pa ako. Kahit na ang mga alaala ko sa aking mga magulang ay matagal nang nawala, bawat taon sa araw na ito, bumabalik ako upang tumingin-tingin, upang makita kung mahahanap ko ang aking nanay. So, may kliyente sa kanlurang bahagi ng bayan na nagpupumilit na makipagkita sa iyo ng personal. Pero ang bata, So, kung makuha natin ang kliyenteng ito, doble ang kita natin ngayong taon. Pupunta tayo at babalik agad. Hindi ito magtatagal. sweetie, may kailangan asikasuhin si mommy. Kapag bumalik si mommy, makakatira tayo sa malaking bahay. Maghintay ka rito para kay mommy. Babalik si mommy para sunduin ka. Mami! Ginoo, ang batang ito ay malambot ang balat. Mabibili siya ng magandang presyo. Batang babae, ayaw ka na ng nanay mo. Sumama ka sa amin. Ah! Gusto ko si Mami! Batang babae, ang apelyido ko ay Lin. Ang impormasyon ng contact ng pamilya mo, naaalala mo ba? Noong panahon na iyon, iniligtas ako ni Tatay Lin mula sa isang trafficker ng tao. Iniligtas niya ako mula sa isang trafficker ng tao. Noong una, hindi pumayag si Lihong na iuwi niya ako. Maya-maya, sumuko na rin siya. Inampon ako ni Tatay Lin. Kaya labis akong nagpapasalamat sa pamilya Lin. Pagkatapos mamatay ni Tatay Lin, pinaghirapan kong magtrabaho para kumita ng pera. Kahit gaano sila kawalang katwiran, tiniis ko na lang. Gusto ko lang bayaran ang pagpapalaki nila sa akin. Hindi ko akalain na ginagamit lang ako ni Lihong para baguhin ang kapalaran ni Lin Xingxin
at ilayo ang sakuna sa kanya. Lin Gudan. Siya, ayos lang. Sa loob ng 20 taon na ito, galit ako kay nanay dahil laging abala sa negosyo na nagdulot na madukot ako ng mga trafficker. Pero noong mawala sa akin ang jade pendant na iyon, napagtanto ko. Sa lahat ng mga taong ito, nandyan si Tatay Lin sa tabi ko. Ikaw, Zixing, at ngayon ang sanggol. Siguro ito ang buhay na nakalaan para sa akin. Ito na ang huling beses na pupunta ako rito. Hayaan na ang nakaraan. Yan. Mula noong mawala ka, hindi ako nangahas na pumunta rito kahit minsan. Sa tuwing naiisip ko ang lugar na ito, naalala ko ang aking pagkabigo. Ngayon lang, ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Gusto lang ni nanay na bigyan ka ng pinakamagagandang bagay sa mundo para bumawi sa mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pero ang pamilya Su ay nasa bingit na ng pagbagsak ngayon. Lahat ay nagsasabi na mali tayo. Mali ba talaga ako? Ikaw na naman. Bakit ka nandito? Hindi kayo bagay kung saan-saan kayo nagkakasalubong. Ang sama ba ng karma mo? Madam Sue? Kung saan ako pupunta, hindi ko kailangang magulat sa iyo. Huwag mo akong ganyanin. Iniimbestigahan mo ba ako at si Yanyan? Anong ginagawa mo sa Yanyan ko? Anong pakulo mo? Imposible ka. Huwag kang umalis. Hindi. Kung hindi ka magpapaliwanag, hindi ka aalis kahit saan. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na takot ako sa'yo dahil lang mag-isa tayo. Kung mangahas kang hawakan kahit isang buhok sa ulo ko, babayaran mo yan. Marunong akong mag-first aid. Subukan mo. Ito? May mga galaw ka. Minamaliit kita. Pinaaalala mo sa akin ang batang ako. Hanggat yumuyuko ka kay Yanyan, baka pakawalan kita. Oh, talaga? Sayang. Hindi ko kailangan ng awa ng sino man. Linwan, dahil lang iniligtas mo ako, ay hindi nangangahulugang maaari kang maging bastos. Kung ipipilit mong maging kaaway ni Yanyan, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Madam Sue, sige, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Ngunit umaasa ako na, pagkatapos mong malaman ang totoo bukas, hindi mo pagsisisihan ang iyong ginawa. Mga Ginoo at mga binibini, lahat, sigurado ako na narinig na ninyong lahat ang tungkol sa mga nangyayari sa pagitan ng pamilya Su at Gu. Tinawag ko kayo ngayon dito para tugunan ang mga kamakailang pangyayari. Nanay, tingnan mo siya. Nagsisimula siyang magpakamataas. Hindi mukhang nagsisisi siya. Mahal, nandito ako. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang gusto mo ngayon. Linwan, ikaw ay isang maninira ng tahanan, nakialam ka sa relasyon ng anak ko. Kung humihingi ka ng tawad, mas mabuting gawin mo ng tama. Kung gusto mong patawarin ka ng aming pamilya, kailangan mong lumuhod sa buong pangunahing press conference na ito. Sa harap ng lahat ng media, yumuko at humingi ng tawad sa anak ko. Itong si Linwan. Anong silbi ng pabor ng isang lalaki? Sa huli, hindi ito katapat ng kapangyarihan ng pamilya. Pagkatapos lumuhod na yon, magiging katatawanan siya sa buong lungsod. Yan ang mapapala mo sa pagiging ambisyoso. Mahal, bakit hindi ka lumuluhod? Kailangan ba na magmakaawa si Miss Su sa iyo? Hindi ko sinabing hihingi ako ng tawad. Bakit ako dapat lumuhod? Bastos kang bata, umatras ka? Mrs. Su, sabi ko na noon pa na gusto kong gumawa ng pahayag. Hindi ko binanggit ang paghingi ng tawad. Nag-assume ka lang. Sis, sa pagkakataong ito, tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, wala ni isang tao mula sa pamilya Gu ang dumating. Iniwan ka na nila. Lumuhod, humingi ng tawad, makipag-divorce, at umalis sa lungsod. Sa tingin mo makakatakas ka, hindi ba? Hindi dumating ang pamilya Gu dahil ang pakikipag-usap sa'yo ay hindi sulit na abalahin ang mga nakatatanda. Sapat na ako mag-isa. Sino ang tinatakot mo? Ang munting babaeng ito ay hindi alam ang kanyang lugar. Paluhurin mo siya. Ginang, Lin, hindi mo yan malalabanan. Lumuhod. Tama, pagkatapos ngayon, magiging asong gala ka. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagmamalaki. Sigurado, maganda, huwag mong hawakan ang pagmamalaki na yan. Lumuhad ka, tulungan mo kaming mag-viral. Oh, halos nakalimutan na kita. Brutong hayop ka. Ano, paghingi ng tawad? Paano ko makakalimutan ka? Sis, ang halimaw na ito ay patuloy na ginugulo ang mga plano ko. Bilang tanda ng sinseridad, hindi mo naman tatanggaping ilibre mo kami ng isang buong hapunan para sa pusa, di ba? Buwisit ka. Paano mo ko nagawang tamaan?
Tinamaan kita. Ano ngayon? Kailangan ko ba ng espesyal na araw? Kung mangahas kang hawakan si Shasha muli, hindi lang ito sampal. Nanay, Linwan, pinagtiisan kita dahil bata ka pa at ang iyong pinagmulan ay kaawa-awa. Binigyan kita ng pagkakataon ng paulit-ulit, pero nangahas kang saktan si Shinshin sa harapan ko mismo at itinaas mo pa ang iyong kamay laban sa kanya? Madam, si Ginoong Gu, nakipag-ugnayan. Ngayon, lahat ng bagay ay dapat ayon sa kagustuhan ni Linwan. Sino man ang mangahas na hawakan ang isang buhok sa kanyang ulo ay kaaway ng pamilya Gu. Gu-Kishan? Madam, huminahon po kayo. Ang pamilya Su ay nahirapan kamakailan. Hindi natin kayang lumaban sa pamilya Gu ngayon. Mas mabuting mag-usap na lang. Ngayon, naniniwala ka na ba na hindi ako nandito para humingi ng tawad? nanay? Batang pasaway ka, nangahas kang isetap ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Madam Su, sinabi ko sa inyo, huwag hayaan ng iba na pagsamantalahan ang pagmamahal mo sa iyong anak. Pumarito ako ngayon para lamang ilantad ang kanyang tunay na kulay. Siya ay hindi mo tunay na anak. Ano? Nanay, ako ang anak mo. Ang munting cute na ito ay sinusubukang tumakas mula sa iyong galit sa pamamagitan ng paninirang puri sa akin ng sadya. Oo, Ginang Su, si Shinshin ang anak mo. Mayroon kaming jade pendant at paternity test bilang ebidensya. Paano ito magiging mali? Tama iyan. Ang paternity test ay natapos sa ilalim ng aking mahigpit na pangangasiwa. Ako lang ang humawak nito sa buong panahon. Ang resulta ay talagang maaasahan. Narinig mo iyan? Pinatutunayan ito ng paternity test. Si Shinshin ang aking anak. Kung maglalakas loob kang magsalita ng kalokohan muli at magdulot ng pagkakawatak-watak sa pagitan naming mag-ina, kahit na protektahan ka ng pamilya Gu, ipaglalaban ko hanggang kamatayan at hindi ko ito papakawalan. Hindi ko kailanman itinanggi ang resulta ng paternity test. Ngunit ang mga peking bagay ay hindi kailanman magiging totoo. Mag-isip ng mabuti. Mula sa inyong unang pagkikita hanggang sa muling pagsasama, ang paternity test na iyon walang kamalian ba talaga? Ito, 20 taon ko nang hinahanap si Yan. Ang muling pagsasamang ito ay masyadong madali. Maraming mga hindi pagkakatugma. Maaari bang... Ginang Su, huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng munting cute na ito. Si Yan ay naghintay sa iyo sa loob ng 20 taon. Gusto lang niyang mawalan ka muli ng anak. Sabi ko dapat nating putulin ang dila ng munting cute na ito ngayon din para pigilan siyang magsalita ng kalokohan. Nanay, nakakatakot ang chismis. Siya ay napakapangahas na pinagkakamalan ng tama at mali. Paano ako makakatayo ng tuwid sa hinaharap? Eksakto. Sinasabi mo na si Yan ay hindi kong tunay na anak, saka magbigay ng matibay na ebidensya. Kahit na ang mga kamag-anak ng pamilya Lin ay umalis na sa lungsod Jing sa paglipas ng mga taon, ang ilang natitira ay pinatahimik ni Lihong. Ngunit sa kapangyarihan ng pamilya Su, ang pag-alam kung ang isang bata ay tunay o ampon ay hindi mahirap. Si Ginang Su ay desperado lang para sa kanyang anak at ayaw mag-imbestiga ng mas malalim. Dahil ipinipilit mong manatili sa pagtanggi, wala akong pagpipilian, kundi sirain ang iyong ilusyon. Kami ay maaaring tumestigo. Si Lin Chinchin ay walang alinlangan ang lehitimong apo ng aming pamilya Lin. Lin Hai Chenxia. Kayong dalawang matatandang haliparot, hindi pa ba kayo namamatay? Babaeng makamandag? Gusto nyo kaming patayin? Well, hindi kami mamamatay. Anong nangyayari dito? Sa totoo lang, Mrs. Su, si Lin Xingxin ay anak ng pamilya Lin namin. Ang anak ko ay namatay sa aksidente sa kotse noong bata pa. Ang babaeng makamandag na ito para maagaw ang ari-arian ng pamilya Lin. Pinalayas kaming dalawa, pabalik sa probinsya para mabuhay mag-isa. Para sa bata, ayaw na naming makipagtalo. Pero hindi namin inakala na siya, para sa kayamanan at katayuan, ay gagawa ng paraan para guluhin ang angkan ng pamilya Su at agawin ang mga ari-arian ng pamilya Su. Talaga? Malaking balita ito. Tama. Kung hindi namin ito malinaw na sasabihin, hindi kami makapapahinga. Hindi, kayong dalawang munting cutie ay hindi ko lolo't lola. Hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo. Tama, itong dalawang matatandang haliparot ay sexist. Mas pinapaboran ang lalaki kaysa babae. Hindi natiis na nakikita kaming maayos. Li Hong, pagkatapos ng maraming taon, hindi ka lang tumatangging aminin ang iyong mga pagkakamali. Mas lalo ka pang sumama. Kaya gamitin natin ang press conference ngayon para ipakita sa lahat ng malinaw. Wan, pakiusap.
Diyos ko, eksaktong-eksakto. Siya talaga ang tunay na anak ng pamilya Lin. Lahat, tingnan ninyo ng mabuti. Ang aming angka ng pamilya Lin, sa braso, lahat ay may ganitong marka ng apoy na birthmark. Lihong, Lin Singsin, ano ang masasabi ninyo ngayon? Hindi siya si Yan Yan. Yan Yan? Nasaan si Yan Yan? Nay, hindi ganoon. Huwag kang maniwala sa kanila. Ako si Yan Yan, ang sarili mong anak na si Yan Yan. Lumayo ka. Impostor ka. Gusto mo pa rin akong lokohin sa ganitong pagkakataon? Hindi siya si Yan Yan. Saan mo dinala ang aking Yan Yan? Madam Su, si Li Hong ay mayabang at dominante. Kami ay pinalaya sa probinsya. Maraming taon na ang lumipas. Kung hindi dahil sa patuloy na tulong ni Wanwan, maaari sana kaming naging alikabok na ngayon. Kung tungkol sa nangyayari sa inyo, talagang hindi namin alam. Wala kaming alam. Ano naman ang tungkol kay Yan Yan ko? Madam Su, kumalma ka. Ang paghahangad mo sa iyong anak ay pinagsamantalahan na ng isang taong may masamang intensyon. Marami pang oras. Naniniwala ako na tiyak mong mahahanap ang iyong anak. Lumayo ka. Hindi ko kailangan ang peke mong kabutihan. Yan Yan. Ibalik mo sa akin ang aking Yan Yan. Hindi ba ito ang Jade Pandan ni Linggudan? Ang berdeng palawit ni Linggudan, bakit nasa kamay ni Gang? Su? Sige, naiintindihan ko na. Ang kay Linggudan, berdeng palawit at sampol, para mag-angkin ng kamag-anak. Ayos ka lang ba? GNN. Su, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, pero pakibalik mo sa akin ang aking berdeng palawit. Sinasabi mo bang sa iyo ang berdeng palawit na ito? Ito ang iniwan sa akin ng aking mga tunay na magulang bilang tanging bagay. Pasensya na, pero hindi ko ito maibibigay sa iyo. Sa iyo ito. Ang iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. GNH. Su, ang sa asawa ko berdeng palawit ay nawala noong nakaraan. Hinahanap namin ito sa lahat ng oras. Naiintindihan ni Wanwan ang pagmamahal mo sa iyong anak na babae at ayaw makipagtalo sa iyo. Pero limitado ang pasensya ko. Huwag mong pilitin si Wanwan na ulitin ang sarili. Buwisit, bilis, bilis! Yan Yan, ikaw ang aking Yan Yan. Natagpuan ka na ni Mommy sa wakas. Diyos ko, so si Mrs. Gu pala ang panganay na Miss So. Bilis, kumuha ng litrato. Ang kwentong ito ay magugulat sa buong Jing City. Yan Yan. Hindi ko akalain na ikaw ang aking Yan Yan. Kaya pala noong nakaraan, nakita kita sa lugar kung saan nawala si Yan Yan. Bobo ako. Nasa harap ko lang ikaw at hindi kita nakilala bilang si Yan Yan. Mrs. Su, maaaring magkamukha ang mga tao at magkatulad ang mga bagay. Nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang aking Yan Yan. Papuntahin ko ang isang tao ngayon din para magsagawa ng DNA test dito mismo. Sa pagkakataong ito, walang pagkakamali. Bilis! May tao ba? Bilisan! Tama na. Ngayong ganito na, hindi na kailangan ang pagsusulit na ito. Yan Yan. Ayaw mong kilalanin ang iyong ina? 20 taon na ang lumipas. Ang nakaraan ay matagal nang lumipas. Bawat isa ay may sariling buhay na ngayon. Wala nang saysay ang pagdaragdag ng problema sa isa't isa. Miss Su, ano ang ginawa mo kay Wanwan? Alam na alam mo. Bakit mo akalaing dapat niyang tanggapin nang hindi alam ang tama at mali? Pinipilit siyang tawagin kang nanay. Ang mga sama ng loob ay hindi kayang ayusin sa isang araw. Marami pang oras sa hinaharap. Ingat ka. Tinulungan kita, alam mo ba? Ikaw pala! Kayo ang naghiwalay ng aking laman at dugo. Pinaalis ang aking anak at hindi na makauwi. Sisiguraduhin ko na mamamatay kayo sa isang kakilakilabot na kamatayan. Madam Su, alam naming mali kami. Maawa ka sa amin. Ayaw naming mamatay. Madam Su, pakiusap. Nakikiusap ako. Patawarin mo kami. Hindi ka kinikilala ni Linwan. Pero ako, kinikilala kita. Kung pakakawalan mo lang kami,
Paglilingkuran kita na parang alipin. Huwag kang mag-alala. Gusto kong mag-ipon ng biyaya para sa aking anak na babae. Hindi kayo karapat-dapat na dumihan ang aking mga kamay. Narinig ko na ang bayan ng pamilya Lin ay napakahirap. Magsusugo ako ng mga tao upang ibalik sila sa probinsya. Sana ang dalawang matatanda ay mapagbantayan sila ng mahigpit para sa akin. Sigurado po, Madam Su. Sinira ng masamang babaeng ito ang aking pamilya. Matagal ko nang gustong harapin siya. Sa pamamagitan ko rito, sa natitira niyang buhay, hindi siya makakatuntong sa labas ng baryong ito. Hoy Su, tinawag kitang nanay ng matagal. At ngayon, ipapadala mo ako sa isang napakalayong lugar? Singsin, tigilan mo na. Magsaya ka na buhay ka pa. Maganda ang probinsya, mga ibon at bulaklak. Ito ay pipigil sa iyo na malihis ng yaman at paulit-ulit na pagkakamali. Hindi pwede. Ipinanganak akong maging isang layaw na dalaga. Kahit mamatay ako, hindi ako pupunta sa kakilakilabot na lugar na iyan. Mahal kong anak, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi ako makapamuhay ng maayos, hindi ka rin mabubuhay. Yan. Tulong! Pakawalan mo ako! Tulong! Makita ang yaman na tumataas sa unang tingin, kapayapaan sa ilalim ng langit. Si Lord Yan ay kumikilos na. Mga mortal, tumabi kayo. Masasamang gawain sa mundong mortal. Iulat sa ilalim ng lupa, lihong ginawa ni Lin Shinshin ang lahat ng masasamang gawain. Ngayon, ipanganak muli sa kaharian ng hayop, magdusa magpakailanman. Siya ang hari ng impyerno. Munting bagay. Tapos na ang mga gawain sa mundo. Oras na para umuwi. Ano ang nangyari? Nasaan sina Lin Shinshin at Li Hong? Ewan, may kabayaran ang kasamaan. Baka may kumuha sa kanila. Karga. Linwan, okay ka lang? Buti naman, okay ka. Noong nakaraan, masyado akong nahumaling. Gumawa ako ng maraming maling bagay. Hindi ko nagagawin iyon. Handa akong maghintay hanggang sa araw na tanggapin mo ako. Tita yakap. Siya. Lin Godan, umuwi na ang tatay mo.